Yes! Para sa magandang ani, magdiwag tayo mga kumpadre. Boss, mukhang swerte talaga ang buwan na to para sa inyo Marami tayong naani. Hindi tumuloy yung masamang panahon. At marami pa tayong benta sa Maynila. Kasi meron isa babae, ganda ako tao. Si Amanda. Baka siya swerte sa akin negosyo. Mula dating siya sa negosyo, tuloy-tuloy maganda ani. Oo nga, boss. Ang ganda-ganda pa ni Amanda. Baka kailangan lang talaga namin maglagay pa ng maraming maganda para naman mas lalong gumanda rin ang ating ani. Alam niyo yon mga pare, yung kapag maganda ang nasa negosyo mo, nahahawa yung estado ng negosyo. Saan mo naman nalaman niyang ganyang kasabihan? Wala naman akong naririnig na ganyan dati pa. Ano ka ba naman pare? Hindi ito kasabihan. Proven and tested na ito. Marami akong kakilalang negosyante na puro magaganda tauhan. Kaya magaganda rin ang takbo ng mga negosyo nila. Tama si Pari Toti. Dapat ako lagay dami maganda. Para pag ako punta bukid, ako kita agad maganda. Ako agad ganda mood sa umaga. Parang type ko si Amanda. Ilang taon na ba yung babaeng yon? Pakaalam ko, si Amanda 18 years old. Pero mukha siyang 20 pataas kasi matangkad na babae. Kung type mo Amanda, sige, wala problema. Bahala ka, ikaw pulma sa kanya. Ako di pwede. Galit misis ko, baka ako balil nun. Marami sa ulo. Kumpadre, maya ka naman. Ang bata pa ni Amanda. Ikaw matanda ka na, senior ka na. Hirap ka na ngang magtrabaho minsan Ikaw talaga, Ame. Ano naman kung matanda? Ang sabi nila, age is just a number. Wala sa edad yan. Nasa pagmamahal yan at nasa performance. Ano performance? Hindi mo alam? Performance. Galaw sa kama. Ay, pambihira ka talaga, kumpadre. Sisirain mo lang ang kinabukasan ng bata Hindi na bata si Amanda. Hindi na rin siya minor de edad. Nasa tamang gulang na rin siya para makatikim ng tunay na sarap ng buhay. Basta ikaw, Toti. Ayaw ko ikaw saktan Amanda Kasi Amanda, rekomenda ng kakilala ko, Mrs. Kung gusto mo, Amanda, ligaw ka maayos Polma ka maayos. Huwag mo pilit sama sa'yo. Kuha mo. Ito naman si boss. Malamang ganun ang gagawin ko. Idadaan natin sa legal na proseso ang lahat. Kapag naging maayos na, saka na tayo magiging illegal. Hoy, umayos ka nga, kumpadre Hindi maganda yung iniisip mo. Ako nagbibiro lamang. Matino naman akong tao Aminadong mahilig. Pero hindi naman ako mapanamantalang tao. Hindi ko lang talaga maiwasan na maakit sa angking kagandahan ni Amanda. Lalo pat palagi ko siyang nakikita sa bukirin. Amanda, ikaw ay aking sisisirin. Ang iyong bundok ay tatawirin. Ang iyong pawis ay lalanguyin. Puro ka ganyan. Naisip mo man lang ba yung apo mong si Ramos? Kapag nalaman niyang ganito ang ginagawa mo, baka magalit to sa'yo. Kilala mo naman ang apo mo. Makadiyos yun. Wala naman akong pakialam sa opinyon niya. Ayaw ko sa mga taong banal-banalan pero siraulo din naman. Ay, tama na inyo usap-usap. Tayo na inom para lasing tayo agad. Bukas, aga pa tayo sa bukid, Ang lahat ng pag-uusap na yon ay narinig ni Emilio habang nasa loob siya ng bahay. Buo ang mensahe na natanggap niya mula sa mga sinabi ni Mang Toti. Pinagpapalita siya ng matanda ang dalagang si Amanda. Yun ang unang naisip ni Emilio. Sumilip siya sandali sa bintana. Kita niyang masaya ang kanyang ama sa bakuran nila habang kasama pa ang dalawang matanda. Pero ang mukha ni Mang Tote, para sa kanya ay nakakatakot. Para kay Emilio, si Mang Tote ang pinakadelikadong tao sa bukirin. Pakiramdam niya kasi,
may tinatago talagang kasamaan na matanda. Bagay na hindi niya naman masabi agad sa kanyang ama. Alam niya kasing matagal ng kaibigan ng kanyang ama si Mang Tote. Huminga ng malalim si Emilio. Nag-iisip. Gumagawa siya ng mga kataga sa isip niya kung papaano kukumbinsihin ng ama na layuan na ang matandang manyakis. Nag-alala siya. Nangangamba na baka dumating na lang ang araw na pati ang kanyang ama ay maimpluwensya na rin. Ay gagi, yung pinapakulo kong tubig. Sandali siyang nagtungo sa kanilang kusina nang maalalang nagpapainit pala siya ng tubig. Mabilis niyang pinatay ang kalan. Nakahinga siya ng maluwag. Pagkaharap niya sa bintana ng kusina nila, nakita niya si Adamian, ang kaibigan niyang buraot. May dalang mangkok. Mukha pa lamang ni Adamian ay alam na kagad ni Emilio na manghihingi na naman ito. Maaaring ulam o kanin. Oh, ano na naman ang kailangan mo? Naubusan na naman ako ng kanin kaninang tanghali. Baka may ulam kayo dyan. Ang gulo mo. Ano ba talagang kailangan mo? Kanin o ulam? Pareho. Ay nako, pumasok ka nga dito. Para kang timang dyan sa bintana. Dito na lang ako. Ayokong dumaan sa pintuan nyo. Baka painumin ako ni Mr. Ling. O sige na, akin na yan. Agad na nilagyan ni Emilio ng kanin at ulam ang dalang mangkok ni Adamian. Kung hindi niya lang talaga ito kaibigan, ay matagal na niya itong kinalimutan. Hindi siya madamot pagdating kay Adamian. Alam niya kasi talagang madalas kailangan ng binata ng tulong. Masipag naman si Adamian sa bukid. Pero kahit na anong gawin nito, walang pakialam ang pamilya nito kay Adamian. Lahat ng kinikita ng binata ay napupunta lamang sa mga kapatid at magulang niya. Pambihira yung pamilya mo, pre, ah. Hindi na nakakatuwa. Nakakapagbigay ka naman sa bahay ninyo pero ikaw pa ang hindi natitirhan na makakain. Pasensya na. Last ko na talagang hingi ito. Ibuhos ko kaya tong bagong kulong tubig sa mukha mo. Hindi naman yun yung pinupunto ko eh. Wala akong problema kahit kainin mo pa lahat ng pagkain dito ngayon. Dalawa lang naman kami ni tatay eh. Laging sobra yung pagkain namin. Ang sinasabi ko lang naman, matuto ka naman pahalagan yung sarili mo. Ang sipag-sipag mo sa trabaho tapos ganyan ang trato nila sa'yo. Simpleng kanin at ulam eh, hindi ka matirhan? Anong tingin nila sa'yo? Kalabaw? Yung kalabaw nga nagugutom eh. Ikaw pa kaya na mukhang kalabaw lang? Ay, grabe sa mukhang kalabaw ah. Pre, bilang kaibigan mo, ayaw kong ginaganyan ka ng pamilya mo. Mahalin mo sarili mo. Unahin mo ang sarili mo. Hindi masama minsan maging makasarili, lalo na kung naibigay mo naman lahat ng makakaya mo para sa kanila. Mag-isip-isip ka nga. Kung ganyan ka pa rin sa mga susunod na taon, hindi na ako magtataka kung itatakwil ka nila kapag ikaw naman ang nawalan. Hindi nakapagsalita ang lalaking si Adamian. Tahimik lang itong ngumunguya at bakasang lungkot sa kanyang mukha. Si Emilio naman, nakakaramdam pa rin ng awa para sa kaibigan. Sobrang bait kasi talaga ni Adamian. Si Adamian ang tipo ng tao na kahit suntukin mo ng ilang beses sa mukha, ito pa ang unang hihingi ng pasensya ng may ngiti. Pasensya na, nakakainis kasi. Kung sila wala silang pakialam sa'yo, ibayin mo ako. Parang kapatid na rin kasi kita eh. Kaya ayaw ko nang ginaganyan ka. Maraming salamat pre ah. Buti ka pa nga, naiisip mo yung mga ganyan eh. Pero, wag ka mag-alala. Kapag nakaipon ako, bubukod na rin ako. Uy, hindi kita sinusulsulan ha. Sinasabi ko lang sa'yo kung ano yung tama para magising ka. At gawin mo yan para sa sarili mo. Hindi dahil pakiramdam mong naiinis ako sa ginagawa mo ha. Pre, ito ang tatandaan mo. Kahit na ano ang estado natin sa buhay, karapatan nating irespeto ng ibang tao. At ang respeto na yon ay dapat magsimula sa pamilya mo. Tumangutango na lamang ang binatang si Adamian.
Napagtanto nito na tama din naman ang sinasabi ni Emilio. Ay, siya nga pala. May iba tayo. Yung si Amanda? Yung bago sa bukid? Ano ba kung taga saan yun? Bakit? Type mo ba si Amanda? Ikaw pasimple ka lang pala Uy, sira ulo. Tinatanong ko lang kasi gusto ko malaman kung may lalaki ba sa pamilya nila. Ha? Bakit mo naman inaalam kung may lalaki sa pamilya nila? Ano bang meron? Si Mang Tote, masama ako tungkol sa kanya eh. Type niya si Amanda. Kilala mo naman si Mang Tote. Nakita natin kung gaano niya harasin yung dating babae na nagustuhan niya. Hindi lang siya nakulong kasi malakas ang kapit niya sa mga pulis eh. Nag-aalala lang ako ron sa babae. Baka pagsamantalahan niya eh. Kaya ako inaalam kung taga saan siya para sana isusumbong ko na kagad sa ama nito si Amanda. Kapag ginawa mo naman yan, baka naman kayo ni Mang Ami ang mag-away. Magagalit ang papa mo. Bakit siya magagalit? Kaligtasan lang naman ni Amanda ang dahilan kung bakit ko to gagawin. Wala naman siguro masama, di ba? Paano yung tropa natin, si Ramos? Ay, oo nga no. Baka mamaya sumama yung loob niya kasi pwedeng makulong yung lolo niya. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Kaya dapat pag-isipan mo ng maigi yan. Hindi lang naman si Mang Tote yung maapektuhan dito si Ramos rin. Oo, pero maiintindihan naman niya siguro yung gagawin ko. Makatwira namang mag-isip yun eh. Hayaan mo na lang kasi. Ang maganda natin gawin, si Amanda ang kausapin natin na umiwas siya kay Mang Tote. Sabagay, mas maganda nga yung naisip mo. Nag-thumbs up na lang si Emilio. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, dakong hapon ay binalikan ni Emilio ang ginagawa niya sa bukid. Meron pa kasi siyang hindi natapos doon. Kailangan na niyang tapusin yon bago pa makita ng inchik nilang boss. Bago magabi, dapat matapos ko na to. Papasok na sana si Emilio sa maliit na bakod na ginawa niya nang biglang nakita niya ang dalagang si Amanda. May dala-dala itong pandilig. Marumi ang paa at kamay. Puno ng lupa. Napatingin din ang babae sa kanya at ngumiti ng bahagya. Amanda, anong ginagawa mo dito? Alas 5 na. Hindi ba wala namang tayong pasok ngayon? May hindi kasi ako natapos kahapon. Sinabihan ako ni Mr. Ning na dapat matapos ko raw to bago ang bukas. Kaya binalikan ko. Ganun ba? Kanina ka pa ba? Oo, kanina pa ako. Patapos na rin naman ako ikaw? Meron din akong hindi natapos kahapon. Kaya heto, binalikan ko rin. Tatapusin ko rin ngayon bago sana gumabi. Gusto mo tulungan na kita? Naku, may ginagawa ka pa nga yata Tulungan mo na lang akong iligpit yung mga gamit ko. Tapos, tutulungan na rin kita sa gagawin mo. Para madali ka nang matapos. Hindi ka dapat nagpapagabi rito bakit naman? May mumu ba rito? Nagtaka si Emilio nang biglang maging seryoso ang mukha ng dalaga. Lumapit ito ng bagya sa kanya at nagsalita. Nung nakaraan kasi kapag inaabot ako ng gabi, may matandang babae na lagi kong nakikita doon sa bandang yon. Isang beses, nilapitan niya ako at tinanong kung anong pangalan ko. Hindi ko sinabi, pero nakatingin lang siya sa akin. Nakangiti pa. Nakakatakot yung ngiti niya. Ha? Totoo ba yung sinasabi mo? Bakit hindi mo kagad sinabi kay Mr. Ling yan? Para magawa ng aksyon. Baka mamaya masamang tao pala yung matandang yun. Sinabi ko nung nakaraan pero hindi niya ako pinagtuunan ng pansin Ang sabi niya lang sa akin, baka baliw lang. Wala talaga tayong aasahan niya sa amo natin Puro pera lang kasi yung nasa isip nun Pero ikaw huwag ka na magpapagabi. Kung gagabihin ka man, magsasabi ka sa akin o kaya kay Adam yan para kahit na papano may kasama ka. Maganda ka pa naman. Mainit ka sa mata ng mga tao. Ha? Ako maganda? Oh, bakit?
Hindi mo alam? Hindi. Wala naman kasi akong pakialam sa sarili kong mukha eh. Ano ka ba? Maganda ka, Amanda. Maraming ang nagkakagusto sa'yo eh. Kahit na matatanda. Kaya ikaw umiwas ka sa mga taong alam mong hindi ka komportable. Lalong-lalo na kay Mang Tote. Manyakis yun. Oo, nitong nakaraan nga, napapansin ko lagi akong kinakausap ni Mang Tote. Buti na lang nasabihan mo ako. Akala ko kasi nung una, natural lang yung pagiging mabait niya sa akin. May kahulugan lahat ng pagiging mabait nun sa mga babaeng kagaya mo. Kaya ikaw, mag-iingat ka. Hindi mo alam kung ano tumatakbo sa utak niya. Maraming salamat ha. O tara na, simulan na natin ang trabaho para maaga ka rin makauwi. Agad nilang inasikaso ang mga dapat nilang gawin. Bago mag-alas 6 ng gabi ay natapos na rin nila ang kanilang ginagawa. Palis na sana sila ng bukid nang biglang dumating si Mang Tote. Lasing na ito. Gigewang-gewang na rin sa paglalakad. Balak na lang sana nilang hindi kausapin. Ang kaso nga lang, nakita na sila nito. Ay! Kayong dalawa, anong ginagawa nyo rito sa bukid? Ay, teka. Emilio, ikaw yan At ikaw si Amanda, tama? Anong ginagawa nyo rito? May ginagawa kayong kababalagan, ano? Diyos ko, hindi po Mang Tote. Tinapos lang po namin yung mga dapat naming gawin dito. Kayo po ba? Bakit kayo naririto? Tapos na po ba kayo mag-inuman nila tatay? Tapos na kanina pa. Naisip ko lang namang pumunta rito. Sakto naman na narito pala ang gusto kong makita. Amanda, gusto mo bang ihatid na kita sa inyo? Alam mo na panahon ngayon, maraming masama loob. Ay hindi na po. Kay Emilio na lang po ako magpapatid. Lasing na po kasi kayo eh. Baka kung ano pang mangyari sa inyo pagbalik ninyo. Kay Emilio ka magpapahatid. Wala namang magagawa ang binatang yan kapag nalagay ka sa alaganin. Hindi kagaya ko. Sa dami ng karanasan ko sa buhay, talagang may pagtatanggol kita sa kahit na sino. Hindi na po talaga. Nagulat sila nang hawakan ni Mang Tote ang kamay ng dalaga. Kita ni Emilio ang takot sa mukha ni Amanda. Kaya naman, agad na inalis ni Emilio ang kamay na matanda. Nagalit naman si Mang Tote sa kanyang ginawa. Emilio! Ginagawa ko lang po kung ano ang tingin ko na nararapat para kay Amanda. Huwag ka nga makialam. Umuwi ka na sa inyo. At ako nang bahala kay... Ayaw niya nga po sa inyo. Pasensya na po Amanda, tara na. Ihatid na kita. Mas, kinakalaban mo ba ka? Naku, hindi po. Bakit naman po kita kakalabanin? Wala naman po kayong ginagawa sa akin. Ang ginagawa ko lang naman po ay tinutulungan ko si Amanda. Mang Tote, sige na po. Hayaan niyo na po kami makaalis. Emilio, tandaan mo ito Huwag kang haharang-harang sa daraanan ko. Haharang po ako palagi sa daraanan nyo kapag alam kong mali ang ginagawa ninyo. At alam kong ganoon din naman ang gagawin ni Ramos kapag nalaman niya ang mga ginagawa nyo Hinawakan na ni Emilio ang kamay ng babae. Hindi na nila inintindi pa ang matandang lalaki. Galit na galit si Mang Tote nang iwan nila yon. Pinagsisisipa pa na matanda ang bakod. Nakahinga naman silang dalawa na maluwag. Napangiti na lamang si Emilio habang naglalakad sila paalis. Akala ko papalag pa Maraming salamat Alam mo, ikaw lang talaga matinong lalaki na nakilala ko sa bukid. At sila, may pagnanasa sa akin Matinuri naman si Adam yan. Hindi mo lang nakikita kasi nasa delivery lagi yun. Sigurado ko kapag nakilala mo yun, matutuwa ka rin sa kanya. Nakakatuwa naman kayo. Pero, eto matanong ko lang. Hindi kita pinipilit na sagutin to. Kung ayaw mo, ayos lang naman Sino ba kasama mo sa bahay? Kasama sa bahay? Si Mama lang. Ha?
Nasaan ang papa mo? Wala na si Papa. Namatay siya nung 9 na taong gulang pa lang ako. Namatay siya sa kulam. Ano? Kulam? Totoo ba yon? Oo, totoo yun. Alam mo ba kung ano pang nakakawindang? Ano? Aswang ang kumulam kay Papa. Aswang talaga? Kayang mangulam ang aswang? Yun ang sabi sa amin ng albularyo eh. Kinulam si Papa dahil sa inggit. Tapos, nalaman na lang ng albularyo na aswang pala yung matandang lalaki na kumulam kay Papa. Eh, grabe. Totoo pala talaga yung mga ganyan, ano? Oo naman. Siguro akala lang ng iba'y hindi totoo. Kasi, nabubuhay na tayo sa mga kwento-kwento lang eh. Pero ang totoo talaga, naghihintay lang sila ng tamang pagkakataon kung kailan sila lalabas. Eh, kung totoo nga sila, sana naman walang ganun dito sa atin. O kung magkaroon man eh, unahin nila yung mga kagaya ni Mang Tote para mabawasan naman yung mga masasamang tao dito sa mundo. Uy, huwag kang ganyan. Ang turo sa akin ni Papa dati, kahit na may ginawa sa iyo masama ang isang tao, hindi mo pa rin dapat pinagdarasal ang kapahamakan niya. Eh di, sinasabi pala ng papa mo na maging mabait tayo sa mga kaaway natin? Parang, gano'n na nga. Di ako sang-ayon sa ganyan, no? Ang pananaw ko, kapag may nang-aaway o nangahamak sa'yo, may kailangan mong palagan. Kasi ang masasamang tao, mas lalong nagiging masama yan kapag alam nilang walang makakapantay o walang papalag sa kanila. Hindi uso sa akin yung kasabihan na iintindi na lang. Walang ganun. Saasapakin ko sa mukha kapag makulit sila. Kung sa bagay, magkaiba rin naman ang mga pananaw ng bawat tao. Oh, sino yun? Napatingin sila sa gilid ng makitang isang matandang babae. Naramdaman na lamang ni Emilio ang paghawak sa kanya ni Amanda. Parang natatakot ang dalaga sa matandang babae na yon. Marahang naglakad ang matanda at tumarap sa kanila. Kahit si Emilio ay nakakaramdam din ng kaba. Saan ang punta niyong dalawa? Gusto niyo bang ituro ko sa inyo ang tamang daan? Hindi naman po kami naliligaw. Alam po namin ang daraanan namin. Ikaw, iha, dadanas ka ng kamalasan sa kamay ng mga taong naghahangad ng iyong kainosentihan. Mararanasan mo ang pangit na parte ng buhay mo na siyang magdadala sa iyo sa madilim na landas. Ano pong sinasabi nyo? Huwag po kayong ganyan, ha? Hindi po magandang nagbibiro kayo ng ganyan, Lola. Kapag yumakap na ang dilim, narito lang ako, iha. Tutulungan kitang makabangon. Halika na nga. Huwag mo nang pansinin yan, Amanda. Hinila na ni Emilio ang dalaga paalis doon. Pero ang matandang babae ay nakatingin pa rin sa kanila hanggang sa makalayo na sila. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, naramdaman ng dalaga ang matinding kilabot sa sinabi na matanda. Huwag mong intindihin yung matandang yun. Baka may saltik lang. Siya kasi yung matanda na lagi ko nakikita sa bukid eh. Ha? Sigurado ka ba? Tumango lang ang dalaga. Dahil dito ay nakaramdam din ng kilabot si Emilio. Hindi niya alam kung papaano niya pahuhupain ang kaba ni Amanda. Mabuti na lang ay mabilis ang kanilang lakad kaya nakarating na rin sila sa bahay ng dalaga. Ito na pala bahay niyo? Oh, mama mo ba yon? Oo, mama ko yun. Kamukha niya yung magaling na singer na pinapakinggan din ng tatay ko tuwing linggo. Siguro, magaling din kumanta mama mo. Emilio, hindi nakakapagsalita si mama. Ay, sorry hindi ko alam. Pinanganak siyang hindi nakakapagsalita. Pero kahit na ganon, napalaki niya ako na maayos at matino. Marami siyang kayang gawin. Masarap siyang magluto at magaling ding manahi. Halika, ipapakilala kita kay mama. Sige. Nilapitan nila ang ina ni Amanda. Sumenyas ang dalaga habang nagsasalita. Mama, narito na po ako. Ito po si Emilio. Kasamaan ko po sa trabaho. Siya po nagatid sa akin dito. Sumenyas-senyas din ang babae.
Nakangiti ito habang nakatingin kay Emilio. Anong sabi niya? Ang sabi niya, ang gwapo mo raw. Akala niya boyfriend kita. Ay, hindi niya po ako kasintahan. Nagmagandang loob lang po ako na hinatid siya dito dahil gabi na rin. Alam naman natin na delikado maglakad ng gaya niya sa daan lalo na kung mag-isa. Ang sabi ni Mama, maraming salamat daw. Napakabuti mo raw. Sa susunod daw na pupunta ka dito, ipaghahanda ka na rin niya ng pagkain. Hindi raw kasi niya alam na darating ka eh. Nako, ayos lang naman po. Maraming salamat po ng sobra. O paano? Aalis na po ako. Amanda, mauna na ako ha. Ipagpaalam mo na rin uli ako sa nanay mo. Emilio, maraming salamat ha. Sige, kita-kits na lang bukas ha. Naglakad na ang lalaki palabas ng bakuran at saka kumuway pa bago tuluyang umalis. Napapangiti na lamang si Emilio. Nung una, wala naman talaga siyang paghanga sa dalaga. Pero habang tumatagal, unti-unti niyang napapansin ang kagandahan ng loob ni Amanda. Oh, sa ka ba galing at ngayon ka lang? Gusto kitang utusan kanina wala ka naman. Lumabas lang po ako. Nagpunta po ako kina Adamian. Ah, ganun ba? Ako na ang bahala sa mga kalat dyan sa bakuran. Tatapusin ko lang itong hinugasan ko. Magpahinga na po kayo. Lasing kayo eh. Ay, hindi naman ako lasing. Nakainom lang. Lagi mo naman sinasabi yan eh. Ikaw talaga oh. Ay, sandali nga lang pala, Tay. Bakit? May sasabihin ka pa ba? Narinig ko kasi kanina yung usapan ninyo eh. Yung sinasabi ni Mang Tote na type niya si Amanda. Yun ba? Sira ulo yung taong yun eh. Sinabihan ko na nga na itigil niya yung kamanya-kanya kasi bata pa si Amanda. May pangarap pa yun sa buhay. Kaso, makulit talaga tong si Tote eh. Ayaw magpaawat. Kahit si boss din hindi niya pinakikinggan. Tay, pagsabihan niyo siya palagi hindi komportable si Amanda sa galaw niya sa tuwing nasa bukid tayo. Ay, huwag ka mag-alala anak. Kakausapin ko naman palagi yung si Tote. Pero teka, ikaw ba may gusto ka kay Amanda? Wala Bakit parang concern na concern ka sa kanya? Siyempre, naaawa lang ako. Kilala niyo naman kasi si Mang Tote. Marami na siyang inabusong dalaga. Hindi ko nga alam kung bakit kaibigan pa rin ang turing mo sa taong yun hayop naman yung ugali. Hindi naman masamang tao si Tote. Masyado lang talagang mahilig. Huwag kayong tutulad doon, Tay, kasi yun talaga makakasira ng buhay nyo. Hindi na nagsalita pa si Mang Ami. Agad na rin naman itong pumasok sa loob ng bahay at nahiga sa katre. Ipinagpatuloy na lamang ni Emilio ang kanyang ginagawa. Kinabukasan, mabilis na lumipas sa mga oras. Paggising ng binata ay umaga na rin. Kailangan na niyang maganda para sa pagpunta niya sa bukid. Pagsilip niya sa kanyang bakuran, nauna na palang umalis ang kanyang ama. Nagmamadali na lang siyang magtungo roon. Pagdating niya, abala na ang iba sa kani-kanilang ginagawa. Unang hinanap ng kanyang mga mata ay ang babaeng si Amanda. Nakita niya yon na abalang sinusuri ang mga tanim nilang kamatis. Napangiti agad ang binata. Naudlot ang kaligayahan niya nang maramdaman na nasa gilid ang kanyang kaibigan na si Adamian. Uy, iba ang ngiti mo dyan Nangyari sa lakad niya ni Amanda. Ha? Anong lakad? Uy, di ka makakapagsinungaling sa akin, no? Nakita ko kayo kahapon na naglalakad. Kayong dalawa lang. Ganun ba? Kahapon kasi, di ba bumalik ako dito? Naabutan ko rin siya ritong may ginagawa. Nagpusang loob na lang akong ihatid siya. Kasi si Mang Tote dumating din. Gusto siyang ihatid. Ayaw nga sa kanya ni Amanda Sira ulo talaga yung matandang yun no? Uy, ano boses mo? Baka marinig ka. Ano naman? Sira ulo naman talaga yun. Alam ba yung anak ni Aling Pepang? Hinipuan niya raw kagabi. Kung anong kinabanal ni Ramos gano'n naman kademonyo yung lolo niya.
Ha? Totoo yan? Hoy, gagawa ba ako ng kwento? Grabe, no? Di na talaga normal yung pagiging manyakis na matandang yon. Hindi na dapat sinasamahan ni tatay yung si Mang Tote eh. Ay nako, kung ako sa'yo, sabihan mo yan si Mang Ame na lumayo na sa kumpadre niyang yan. Kasi kung hindi, baka pati siya madamay kapag may ginawang kalokohan yan. Napatingin na lamang si Emilio sa kinaroroonan na matandang si Tote. Pangiti-ngiti pa yon habang kausap si Mr. Lim. Kung makangiti, para itong isang normal na pangkaraniwang matanda lang na inosente at disente. Pero nagtatago lang pala ang tunay nitong anyo. Madaling lumipas sa mga oras dahil sobrang abala nilang lahat. Dumating na ang kanilang pananghalian. Nagtungo na sila sa isang malaking kubo kung saan nagtitipon-tipon ng mga magbubukid para sabay-sabay na kumain. Pasimpleng hinanap na naman ni Emilio si Amanda. Binabantayan niya ito. Oh, kanina ka pa tingin ng tingin dyan Lapitan mo na kaya? Nilalapitan ko talaga yan para hindi malapitan ni Mang Tote. Pagkatapos kumuha ng pagkain, agad na nagtungo si Emilio sa lamesa na kinalalagyan ng dalaga. Nakangiti pa ito sa kanya. Parang biglang nagkaroon ng sigla si Amanda nang tumabi siya roon. Sarap ng ulam mo Luto ito ni Mama. Gusto mo ba? Para matikman mo yung luto ng nanay ko? Sigurado ka ba? Hindi kasi ako tatanggi. Oo naman Sige na, kumuha ka na. Naku, maraming salamat Agaw pansin kung papaano mag-usap si Emilio at Amanda sa isa't isa. May ilan sa mga kasamahan nila na nagsasabing magkasintahan ng dalawa. Pero kung ang iba ay kinikilig, lihim namang nanggagalaiti ang matandang si Tote. Hindi nito matatanggap ang nasasaksihan. Dahil para sa matandang ito, siya dapat ang kinakausap ng dalaga. Natapos ang kanilang tanghalian, balik na naman sila sa trabaho. Nagtaka na lamang si Emilio nang makitang tinatawag ni Mang Tote si Amanda. Narinig niya na pinapapunta ni Mr. Ding ang dalaga sa quarters nito. Masama agad ang kutob ni Emilio. Kaya itinigil niya ang kanyang ginagawa. Lihim siyang sumunod doon. Hindi naman kalayuan ang quarters ni Mr. Ding kaya nakarating agad si Emilio. Pinakinggan niya ang mga usapan sa loob. Pinatawag niyo raw po ako? Oo, ikaw akin patawag kasi ako meron magandang offer sa'yo. Pansin ko kasi ikaw ganda. Parang di bagay ikaw hawak lupa. Ano pong ibig niyo sabihin? Ako, gawa bako negosyo. Bebenta ko produkto gawa sa prutas. Pero bago yung benta sa merkado, ako kailangan tulong mo. Ano po may tutulong ko? Pagsasaka lang po ang alam ko Tote, ikaw paliwanag sa babae ito. Manda, maganda ka kasi. Kaya naisip lang namin na ilagay ka kung saan ka bagay. Magpapagawa kasi si Mr. Ling ng sabon na negosyo. At ikaw ang gusto namin kunin na modelo. Mabuti ka kasi at makinis. Hindi ko po kaya yan. Wala po akong talento sa pagmumodelo. Huwag mong sabihin yan. Hindi naman mahirap ang ipagagawa namin sa iyo. Kailangan mo lang mag-posing-posing. Ako, marunong ako. Kasi ang trabaho ko noon photographer ako. Halika rito. Narito, meron akong camera. Subukan natin. Hindi ko po talaga kaya. Kaya mo yan. Gawin mo lang ang sasabihin ko. Tumayo ka dyan. Yan, ganyan. Tapos, tanggalin mo yung 2 botones ng damit mo. Po? Para litaw na litaw ang kinis ng balat mo. Kailangan natin tong gawin. Hindi po. Hindi ko po kaya ang mga ganito. Mabilis na naglakad palabas ng quarters ng dalaga. Pero hinabol ito ni Mang Tote. Mabuti na lamang ay naroon si Emilio. Hinawakan ng binata ang dalaga. Hindi na nakalapit si Mang Tote. Ikaw pala, Emilio. Ano gawa mo rito?
Di naman kita patawag Hindi ka ba natuturuan ng magandang asal ni Ame? Nakikialam ka na lang palagi. Naharas niyo si Amanda eh. Hindi niya gusto ang pinagagawa niyo pero pinipilit niyo. Ano pinagsasasabi mo? Akala mo kung sino itong maraming alam? Binibigyan namin siya ng trabaho na naaangkop sa ganda niya. Hindi ako naniniwala na gusto siyang bigyan ng trabaho. Gusto niya lang makita yung katawan niya eh. Kilalang kilala kita, Mang Tote. Kilalang kilala kita. Amoy na amoy ang pakay mo eh. At ikaw, Mr. Lim nakakadismaya ka. Hindi ko inakala na ikaw pa yung tutulong at kukonsinti sa ginagawa ni Mang Tote. Ang babastos niyong matatanda. Abat, napakawalang hiya mo Ano karapatan mong sabihin ng ganyan ang boss natin? Napakawalang kwenta mo Ay, teka lang. Ano ba nangyayari dito? Ito anak mo. Masyadong angas sa akin. Bastos siya sa akin. Di siya marunong galang sa matanda. Kahit ako boss ninyo, bastos niya ako. Totoo ba sinasabi ni boss? Hindi totoong binastos ko sila. Ipinagtatanggol ko lang si Amanda. May pinapagawa sila kay Amanda na hindi niya gusto eh. Kunwari pang gagawing modelo ng sabon si Amanda. Pero ang totoo, gusto nila na makita yung katawan nito. Tapos, itong boss natin, kunwari ayaw pa nung una. Pero siya pa mismo ang kumukonsinti sa kampanya ka ni Mang Tote. Palibasa, matatanda na kaya wala nang napatol eh. Hoy, bibig mo, Emilio. Ano? Kita mo, Abe? Ganyan kabastos siyang anak mo. Dahil lang nagsiselos siya. Gagawin niya ito sa amin, sa boss natin. Ano ba pinakain mo sa anak mong yan? At bakit hindi ba lang tinubuan ang kabutihang loob? Anak, mag-uusap tayo sa bahay, ha? Amanda, umuwi ka na muna sa inyo. Babastusin ka lang na matatanda rito eh. Hindi na pinansin ni Emilio ang tatlong matanda at dali-dali na lamang silang umalis. Nang makalayo na sila sa bukid, ay saka lamang sila nakahinga na maluwag. Pasensya ka na't nadadamay ka pa. Baka mawalan ka ng trabaho dahil sa akin. Ayos lang. Matagal ko na namang gustong umalis doon eh. Ikaw lang naman ang dahilan kung bakit ako nandun. Ha? Ano ibig mo sabihin, Emilio? Ayaw kong binabastos ka ng mga tao. Nagagalit ako. Ayaw kong nahihirapan ka. Basta, ayaw kong tinatrato ka nila ng ganun. May gusto ka ba sa akin? Bakit? Mukha bang wala? Bakit? Anong bakit? Hindi ka naman mahirap magustuhan eh. Lahat ng kailangan ng isang lalaki sa isang babae, makikita sa'yo. Pasensya ka na, pero wala pa kasi sa isip ko mga ganitong bagay eh. Mas gusto kong unahin si Mama. Hindi naman kita pinipilit na ibalik mo kung ano ang mga kaya kong ibigay. Ang mahalaga lang naman sa akin ngayon, malaman mong gusto kita. Maraming salamat at naiintindihan mo ko. Amanda, hanggat nandito ko, hindi ko hahayaan na mapahama ka. Gawin mo akong sandalan at sumbungan. Pangako, lagi lang ako nasa tabi mo. Isang matamis na ngiti ang pinakita ng dalaga. Masaya na rin naman si Emilio dahil doon. Ang iniisip na lamang niya ay ang kaligtasan ng babaeng minamahal niya. Masaya na sana ang binata dahil sa wakas ay nagkaroon na rin siya ng pagkakataong makapagtapat. Ang kaso nga lang, naghihintay na pala ang kanyang ama sa kanilang bahay. Nakita niya agad ang kanyang ama na nasa lamesa, umiinom ng lambanog mag-isa. Tumingin ito sa kanya ng seryoso. Akala niya ay makakadiretso na siya sa kwarto niya pero bigla siyang tinawag ng ama. Halika na muna rito. Mag-uusap tayong dalawa. Kung tungkol ito sa kanina, huwag niyo akong kakausapin kung ipagtatanggol niyo lang silang dalawa. Alam mo ba kung ano nangyari? Tinanggal ka sa trabaho. Nagmakaawa ako sa kanila para lang hindi ka alisin. Nagmukha akong tanga dahil sa kagagawan mo. Huwag niyo sa akin isisi yung bagay na yan. Kasi una pa lang naman,
Sinabi ko na sa inyong hindi ko gusto magtrabaho sa kanila. May gusto akong pasukan nun, pero pinilit niyo ako. Aalis din naman ako dun eh. Yan ang sasabihin mo sa akin matapos mong sirain ang imahe ko sa kanilang dalawa. Binastos mo ang boss natin. Maiintindihan ko kung si Toti lang eh. Pero dinamay mo pang Dahil wala siyang ginawa para pigilan ang kamanyakan ni Mang Tote. Pinayagan niya pa eh. At sila pa mismo ang umisip ng kawalang hiyaan na yun. Hindi mo alam ang totoong nangyari kasi wala ka rin naman pakikinggan kundi ang mga kumpadre mo lang eh. Ay, kailangan pa natutong gumanyan, ha? Dahil sa babaeng yun, kaya ka nagbago. Tingnan mo sarili mo. Nagagawa mo na rin ako sigawan. Dahil wala ka sa ayos. Sa halip na sabihin mo kina Mang Tote at Mr. Ling na mali yung ginawa nila, wala ka man lang sinabi. Tahimik ka. Tikom ang bibig mo dahil may trabaho akong iniingatan. Tingin mo kapag kinalaban ko sila, mabubuhay tayo? Nakakalimutan mo na yata, Emilio. Malaki ang utang natin kay Mr. Ling. Siya ang sumagot sa pampa-hospital ko noon. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin yung tapos bayaran. Pero hindi ibig sabihin nun eh, na parang pinapahawakan mo na ang buhay mo sa kanya. May utang ka sa kanya, oo. Pero hindi kanya pag-aari. Kailangan mong bayaran ng utang mo sa kanya pero hindi ibig sabihin nun eh, magbubulag-bulagan ka na sa lahat ng mga nangyayaring hindi maganda. Naririnig mo pa ba yung mga sinasabi mo? Para kang walang pakialam sa tama, tay eh. Hindi na ikaw yan. Ikaw ang nagbago, tay, hindi ako. Namulat lang ako sa katotohanan. Habang kayo, unti-unti kayong nabubulag. Hindi ko gagawin yan. Ayoko na maraming drama. Bukas ng umaga, pumunta ka sa quarter sa tumingi ka ng paumanhin sa mga nasabi mo. Hindi ko gagawin yan. Hindi ako hihingi ng tawad dahil unang-una sa lahat, wala akong ginawang mali. Pangalawa, mga taong matitino at mabubuti lang ang karapat-dapat na igalang. Langya ka talaga. Nagkaroon ka lang ng kasintahan eh, nagbago na ugali mo. Wala kang mararating kung babaeng inuuna mo, Emilia. Mas wala akong mararating kung habang buhay akong pumapayag na gawing tuta ng ibang tao. Ano sinabi mo? Tuta? O bakit? Totoo naman tayo. Tuta ka lang ni Mr. Ling. Sinusunod mo lang lahat ng gusto niya kahit na minsan labag na sa kalooban mo. Kasi nga, tuta ka. Kahit na kailan eh, hindi pwedeng labagin ang amo niya. Manahimik ka! Kapatan mo magsalita ng ganyan sa akin. Pagkatapos kitang buhayin, ganyan ang isusukli mo sa akin? Tay, obligasyon mo na buhayin ako noon. Wala kang karapatang isumbat ng isang bagay na unang-una, ginagawa mo naman dapat. O ba't wala ka talagang utang na loob ah? Wala talaga akong utang na loob na tatanawin sa inyo. Hindi ko kailanman ituturing na utang na loob ang mga ginawa niyo sa akin. Dahil nagbubulag-bulagan kayo sa kung ano man ang tama. Wala akong ama ng duwag. Tarantado ka talaga. Oo, ano? Ipapalo niyo sa akin yung bote na yan? Eh di pinatunayan niyo lang sa akin na wala ka ng pinagkaiba sa kanila. Magkakasunod na malalalim na paghinga ang ginawa ng matandang si Ame. Nagawa nitong makapagpigil. Wala na itong nagawa kundi ang lumaklak na lamang ng maraming alak. Habang si Emilio naman ay pumasok na lamang sa kanyang silid. Tila nakaramdam siya ng pagod dahil sa intense na sagutan nila ng ama. Nakaiga na lamang siya sa kama. Kung ano-anong mga bagay ang naiisip niya. Napapailing na lamang siya. Hindi na niya namalayan na nakatulog na pala siya. Madaling araw na nang magising siya. Sobrang sama ng kanyang panaginip. Nakita niya si Amanda na umiiyak. At nakita niya rin na matandang babae na nakausap nila. Tila inaakay na matanda ang dalaga sa kadiliman. At sa parting ito na siya nagising. Walang yung panaginip yun ah. Panaginip lang naman yun eh. Walang katotohanan yun. Lumabas siya ng kanyang kwarto. Sinilip niya ang kanyang ama sa silid nito. Pero wala doon ang tatay niya. Napapaisip siya kung saan yun pumunta. 3:00 pa lang kasi. Paglabas niya ng bakuran, nakita niya ang kanyang ama nakalalabas lang ng banyo. Mahilo-hilo pa ito. Napatingin ito sa kanya.
Mamaya, uminom kayo ng sabaw Pagluluto ako. Saan ka pupunta? Titignan ko kung bukas na yung palengke. Bibili ako ng karne. Emilio, pasensya ka na kanina lasing lang ako. Kung ano man ang mga nasabi ko dala lang ng kalasingan yon. Ibig ba nitong sabihin, hindi ka na magbubulag-bulagan? Gagawin ko makakaya ko para maging karapat-dapat na ama para sa'yo. Napagtanto ko kasi na tayong dalawa na nga lang pala magkasama. Kung mawawala ka pa sa akin wala na akong pamilya. Mabuti naman po't naisip nyo yun. Basta tay, gusto ko lang naman iwasan mo yung mga taong sisira sa buhay nyo. Sige na po, alis na po ako. Baka maunahan pa ako sa sariwang karne. Naglakad ang binata paalis. Mga ilang sandali lang, nakarating na rin naman siya sa palengke. Iilan pa lang ang nakabukas. Lalapit na sana siya nang makita niya ang matandang babae. Lumapit sa kanya matandang babae. Nakangiti na naman ito na parabang may gusto na namang sabihing kawirdohan. Wala na sanang balak pang kausapin si Emilio ang matanda, pero hinarang siya nito sa kanyang daraanan. Nagsisimula na ang kalbaryo, iho. Oh, ano na naman yung sinasabi niyo? Nangyari na ang madilim na kabanata ng kanyang buhay. At ang susunod na kabanata, paghihiganti. Ay nako, pambihira naman. 3:00 pa lang na madaling araw, pero may nambubisit na kagad. Pasensya na po kayo pero wala po akong oras sa mga ganitong bagay Kailangan ko na pong umalis. Kawawang nilalang. Pinagpipiestahan ng konseptong demonyo lamang ang kayang bumuo. Maaaring nakatakas sa mga dyablo. Ngunit sa pag-usbong ng isang pang dyablo, ang mga naunang dyablo ay naglimistulang demonyo na putol ang sungay. Dahil ang uusbong na dyablo ay ang dyablo na maaaring sambahin ng maraming dyablo. Tumawa ng malakas ang matandang babae. Sa katahimikan ng paligid, litaw na litaw ang kanyang tinig. Napapatingin na lamang si Emilio sa paligid sa pagkabahalang baka may maggalit na mga natutulog dahil sa kanila. Binilisan ng binata ang paglalakad. Hindi na niya nilingon pa ang matanda. Wala na siyang pakialam kung nakatingin pa rin yun sa kanya. Tumungo na lamang siya sa bibilhan niya ng karne. Isang malalim na paghinga na lamang ang ginawa niya. Pilit niyang inaalis ang sinasabi ng matandang babae hanggang sa makabalik na siya sa kanilang bahay. Naglalaro pa rin yun sa kanyang utak. Kinabukasan, hindi ba kayo pupunta sa bukid ngayong araw? Pag-aalas 8 na tayo. Nilapitan niya ang ama na hanggang sa mga sandaling yon ay nananatili pa rin nakahiga sa papag. Gising naman na ang matanda, pero nakatitig lang sa kisame ng bahay. Kung masama ang pakiramdam nyo dahil sa hangover, wag na ho muna kayong pumasok. Ako naman hahanap lang ako ng bagong trabaho sa iba. Ayaw mo na ba talagang bumalik sa bukid? Ayaw ko na ron, tay. Di ko kaya makita yung mukha niya Mang Tote araw-araw. At ayaw ko na rin po sa amo na konsentidor. Kung yan ang gusto mo, edi sige. Ikaw ang bahala. O paano po? Maghahanda na ako. Kumain na lang kayo kapag nagutom na kayo, Nakabili na ako, nasa lamesa. Agad na kumilos ang lalaki. Kahit na papaano, masaya siya sa umagang yon dahil pakiramdam niya natauhan na ang kanyang ama. Pakiramdam niya, naiintindihan na nito ang lahat ng nais niyang iparating. Dakong 8:30 na nang umalis ng bahay ang binata. Habang naglalakad siya, ay naisipan niyang sumilip sa bukid. Gusto niya lang kasi sanang silayan ang ganda ng babaeng kanyang minamahal. Pero nang dumating siya roon, hindi niya makita ang dalagang si Amanda. Pasimple niyang sinitsitan si Adamian na naroon. Buti na lang ay narinig naman siya nito at agad na lumapit sa kanya. O pre,
Ano nangyari? Bakit ka tinanggal ni Mr. Ling? Wala akong oras magkwento ngayon, pre. Nakita mo ba si Amanda rito? Bakit parang wala siya? Ah, si Amanda? Kanina pala, sinabi ni Mr. Ling na umalis na si Amanda. Kanina, sinermonan nga kami ni Mr. Ling bago kami magsimula eh. Sabi niya, huwag raw kaming tutulad sa'yo at pati na rin kay Amanda na mas pinili ang kalandian kaysa trabaho. Ha? Sira ulo lang talaga yung amo natin no? Pero, hindi ako makapaniwala na umalis na rito si Amanda. Ang sabi niya kasi sa akin kailangan niya ng trabaho para sa mama niya. Bakit hindi mo na lang siya puntahan? Total, alam mo naman yung tinitiran niya. Gusto ko nga sana. Pero, samahan mo nga ako. Ha? Samahan? Baliw ka ba? Nasa kalagitnaan ako ng trabaho. Siyempre, mamayang gabi pagkatapos mo dyan. Okay, sige. Mamayang gabi. Sasamahan kita pagkatapos namin dito. Sige, maraming salamat pre. Alis na ako. Hahanap na ako ng bagong trabaho Yung hindi sira ulo at manyakis yung amo. Naglakad na lang ang binata patungo sa sasakyan. Mga bandang 10:00, narating na rin naman niya ang bayan. Marami siyang pinagpasahan ng kanyang mga application. Pero halos lahat ng yon, sinabing tatawagan na lamang siya. Kapag gano'n ang tugon sa kanya, medyo hindi na niya inaasahan yon. Palusot na lang kasi yon ng mga kumpanya na ayaw tumanggap ng mga aplikante na walang tinapos na degree. Ay nako, nakakainis. 10 araw akong naglalakad-lakad dito sa bayan, walang tumatanggap sa akin. Mukhang wrong timing yata ang pagkasib ako sa trabaho. Inabot na siya ng 5:00 ng hapon. Nasa bayan pa rin siya. Nakaupo siya sa bangketa habang nagpapahinga. Sa hindi kalayuan, meron siyang nakita mga taong nagkukumpulan. Nakatingin ang mga yon sa ibaba ng ilog. Naintriga siya. Pero dahil sa pagod, hindi na siya lumapit. Basta narinig na lamang niya na merong natagpo ang bangkay. Sumakay na lamang siya ng tricycle at nagtungo na lang sa bahay nila Adamian. Oh, ano nangyari? 6:00 na. Akala ko ba pagkatapos ng trabaho namin, aalis tayo? Di ba nga napag-usapan natin gabi? Oo na. Pero, kumusta? Ang nangyari sa paghahanap mo ng trabaho? Walang tumanggap Naiisip ko nga, baka kailangan talaga nila na may diploma. Ganyan talaga, pre. Ang dami na rin kasing naghahanap ng trabaho ngayon Pero hindi gaya natin, sila may diploma. Kaya sila talaga ang inuuna. Pero tingin mo, ayos lang kaya si Amanda? Kawawa naman siya kasi, di ba sabi mo, may nanay siya na nagtitake ng gamot? Oo nga, iniisip ko nga Umalis ba talaga siya o pinaalis lang din siya kagaya ko? Si Amanda? Papaalisin? Malabo yan, pre. Di ba nga, si Mang Tote, gustong-gusto na naroon si Amanda, pati na rin yung amo nating inchik. Basta, malalaman natin ang sagot kapag naroon na tayo kina Amanda. Ay pre, siya nga pala. Yung mama ni Amanda, hindi nakakapagsalita pero medyo nakakarinig daw ng konti. Pero konti lang. Nakakaintindi ka ba ng senyas? Oo, nakakaintindi ako. Di ba nga yung pinsan ko, yung sa side nila papa, pipi yun. Doon ako natuto. Mabuti naman at marunong ka. Para kapag humarap tayo, ikaw na lang yung translator. Natuwa na lamang ang 2 binata sa usapan nilang yon. Makalipas lang ang ilang minuto, narating na rin nila ang lugar nila Amanda. Natanaw agad nila ang bahay ng dalaga dahil nasa bungad lamang yon. Lumapit sila roon. Nakita nila ang matandang babae na nasa bakuran. Abalang-abala sa pagluluto. Lumapit ito agad sa kanila at sumenyas. Anong sabi, pre? Tinatanong niya tayo kung pumasok daw sa bukid si Amanda. Si Amanda raw kasi, pre, kagabi pa raw hindi umuwi. Ha? Paano hindi pa umuwi? Hinatid ko yun. Lumabas daw kasi si Amanda noon.
pero hindi na raw bumalik. Pre, ibig sabihin, hindi totoong nag-resign si Amanda. Nawala lang talaga. Isa naman siya magpupunta. Nay, wala bang nasabi sa inyo si Amanda kung saan siya pupunta? Wala raw, pre. Basta nung lumabas daw siya, nakapambay lang din. Sa puntong ito, tila biglang dumaloy ang kaba sa kalooban ni Emilio. Hindi niya alam kung ano ang kanyang iisipin. Nababahala siya. Para bang may kung anong bagay ang tila nagpapagulo ng kanyang buong sistema. Maya-maya, "Pre, masama ako kutob ko." O bakit? Ano bang naisip mo? Ayaw kong isipin, pero paano kung may nangyaring hindi maganda sa kanya? Uy, wala nga magsalita ng ganyan, pre. Di maganda yan, ha? Isipin mo lang na baka may pinuntahan lang siya. O baka nahihiyang magsabi sa nanay niya na wala na siyang trabaho. Pagdasal na lang natin na sana nasa maayos na kalagayan na rin siya. Natigil ang kanilang usapan na makasalubong nila sa daan ang maglolo na si Ramos at Mang Tote. At sa hindi mapaliwanag na dahilan, tila may naramdaman na kakaiba si Emilio na magtama ang tingin nila na matandang lalaki. Oh, Adam yan, Emilio. Mabutit nakita ko kayong dalawa. Musta naman kayo? Ilang araw ko rin kayong hindi nakita. Eto, maayos naman ako. Ako, hindi ako maayos. Natanggal ako sa trabaho dahil sa kabastusan ng amo namin eh. At ang pinakababorito niyang trabahador, natuta ng manyak pa sa manyak. Nakita ni Emilio na tila nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Mang Tote. Bumakas agad ang galit sa mukha nito. Pero walang pakialam si Emilio. Tinutukoy mo ba si Mr. Ling? At sino yung paborito niyang trabahador? Umalis na tayo at baka hinihintay na tayo ni Mr. Ling sa bahay niya. Tara na. Sandali lang, Lolo. Kailangan ko lang silang maimbita saglit. Emilio, Adam yan. Meron kasing Bible study ang grupo namin sa linggo. Baka pwede ko kayong maisama. Para naman, maiparinig ko rin sa inyo yung mga salita ng Diyos. Mas makikilala nyo rin ang mga salita at mensahe niya. Mahalaga ito. Kaya kung ayos lang, paunlakan nyo naman yung imbitasyon ko. Alam mo, wala rin talaga akong oras eh. Kasi bukod sa bukid, maghapon ang gawain namin. Ilang oras na lang ang pahinga ko sa gabi. Ikaw, Emilio, Kung meron man dapat na isama ka sa Bible study rito, siguro yun yung mga taong may masasamang budhi. Para naman kahit na papano makatikim sila ng kabutihan. ha? Pasensya na, Ramos, ha. Medyo wala talaga sa mood itong kaibigan natin eh. Pinag-aaralan mong salita ng Diyos, pero hindi mo nakikita yung demonyo sa sarili niyong tahanan? Anong klase ka, Ramos? Hindi kita maintindihan, Emilio. Sinabi na kasi umalis na tayo. Wala namang kwentang kausap ang mga taong yan. Akala mo kung sinong nakakataas sa Diyos. Iniimbita lang naman ng dami pang sinasabi. Hinila na ni Mang Toti ang binatang si Ramos. Tinapunan naman ni Emilio na masamang tingin na matanda nang muli yung lumingon sa kanila. Dapat pala sinabi na natin, no? Total, mukha namang tanga si Ramos eh. Dapat hindi na natin inisip ang mararamdaman niya. Imposible kasing hindi niya alam ugali ng lolo niya eh. Kapag nalaman ko lang talaga na may kinalaman si Mang Toti sa pag-alis ni Amanda, hindi ko siya kailanman mapapatawad. Huminga na lamang ng malalim ang binatang si Emilio. Pero maya-maya lang din, umuwi na lang muna siya sa kanilang bahay. Pagdating niya, nakapagluto na ng hapunan ng kanyang ama. Masigla ang tatay niya. Hindi niya alam kung bakit, pero kahit papaano ay gusto na rin niya yon. Alam niya kasing maaaring bumabawi lang ang matandang lalaki sa kanya. Mabuti naman at narito ka na. Tara, dito na tayo sa bakuran kumain. Tay, alam niyo po ba na wala na si Amanda sa bukid? Ha? Paano wala? Ang sabi ni Adam yan kusang umalis ng trabaho. Hindi ko alam yan. Hindi ako pumasok ngayon, di ba? Masama kasi yung pakiramdam ko. Kumusta nga pala yung paghahanap mo ng trabaho?
Walang tumanggap sa akin eh. Pero hindi pa rin ako babalik sa bukid. Ayaw ko nang makasama si Mang Tote at ayaw ko na rin maging amo yung inchik na yun. Wala naman na ako magagawa kung yan ang desisyon mo. Tay, hindi pa nakakauwi si Amanda sa kanila, sabi ng nanay niya eh. Ha? Bakit naman? Yun nga ang hindi ko pa rin talaga alam. Emilio! Emilio! Napatigil sila nang marinig si Adamian na paparating. Natataranta ito. Pawis na pawis at makikita ang pagkabahala sa muka. Bakit ka ba parang natataranta? Ano ba nangyayari sa'yo? Emilio, si Amanda nakita na. Yun pala di mabuti. Patay na! Ano? Ano sinabi mo? Sabi ng mga pulis, nakita raw yung katawan ni Amanda na walang suot kahit na ano. Nakalutang sa ilog. Yung ilog sa bayan, malapit sa may sementeryo. Biglang nahirapang huminga ang binatang si Emilio nang marinig ang sinabing yon ng kanyang kaibigan. Sandali itong natameme. Nanlalambot ang tuhod niya. Pero nang matauhan, agad nitong tinakbo ang barangay kung saan naroon ang bangkay ng babae. Nang makarating sila, nakita na lamang niya ang katawan ni Amanda na nakatakip na ng dahon ng saging. Namamaga na ang buong katawan. Hindi na makilala. Meron ding mga sugat. Tila gumuho ang mundo ng lalaki. Napaupo siya, nanginginig at hindi makapaniwala. Hindi niya matanggap. Gusto niyang magwala, pero wala siyang lakas para gawin yon. Ni ang sumigaw ay hindi niya rin magawa. Pre, sabi ng mga pulis, parang pinagsamantalaan muna si Amanda bago siya tinapon dun sa ilog eh. Naramdaman na lamang ni Adamian ang pagtulo ng kanyang luha. Hindi niya alam ang gagawin. Ramdam niya lang ay ang masakit na sinapit ng dalaga. Maya-maya pa, dumating na rin ang nanay ni Amanda. Iyak ng iyak ang ale. Lupay-pay ito dahil sa sobrang stress na nararamdaman. Dinala sa ospital ang ina ng dalaga. Pero kinaumagahan, sumunod na ito kay Amanda. Ang sabi ng mga doktor, inatake raw sa puso. Sa isang iglap lang, nawala ang mag-ina. Sa isang pangyayaring hindi matukoy, sabay na iniwan ng dalawa ang mundong ibabaw. Kinabukasan, tulala, balisa, at hindi na makausap na maayos ang binatang si Emilio. Wala siyang naririnig kahit na ano pa ang sabihin ni Adamian. Nasa bakuran siya, nakatingin sa malayo at ang iniisip lang ay ang masasaya nilang sandali ni Amanda. Pre, kailangan mo labanan to. Kailangan mo maging matatag. Kailangan nating mahuli kung sino ang gumawa nun kay Amanda. Habang umiiyak ang binatang si Emilio, isang matandang babae ang nasa harapan ng bahay nila. Nakangiti ang matanda. At ang paghihirap ng binata ay parabang kasiyahan nito. Anong tinatawa-tawa niyo dyan ha, Manang? Nagsimula na ang lagim. Mamayang gabi, muli siyang magbabalik sa bagong katauhan na tanyo. At ang mga dyablo na lumapastangan sa kanyang kapayapaan ay pagkakaluban niya ng malagim na impyerno. Umalis na nga po kayo kung wala kayong sasabing matino. Darating na ang kauna-unahang aswang na produkto ng Yanggaw. Kaya lahat, magdurusa kayo dahil sa inyong kasamaan. Tumawa-tawa pa ang matandang babae. Pero kalaunan ay naglakad na rin ito palayo. Napapailing na lamang si Adamian ng mga sandaling yon. Samantala, pagdating naman ng 10:00 ng umaga, isang balita na naman ang nakarating sa kanila. Isang nakakagulat na balita. Ayon sa narinig nilang balita mula sa barangay, nawala raw ang bangkay ni Amanda sa morgue bago ito imbalsamuhin. Kinuha raw ito ng isang nilalang na mukhang halimaw. Isang matandang mahaba ang buhok na nakakakilabot di umano ang itsura. Nang marinig ni Emilio ang balitang yon, ay tila natauhan siya. Malaking palaisipan din pala sa kanya ang nangyari. Yung katawan lang kasi ni Amanda mismo ang kinuha.
samantalang naiwan naman ang bangkay ng ina nito. Hindi! Hindi pwede yun! Paano nila sinabing aswang ang kumuha sa katawan niya? Kalukuhan! Bakit ayaw nilang patahimikin si Amanda? Patay na yung tao, oh! Hayaan na nilang magkaroon ng maayos na libing. Ano pag gagawin nila sa katawan ni Amanda? Ano? Nagwala at nagbasag ng gamit si Emilio dahil sa sobrang sama ng kanyang loob. Habang ang kanyang ama, tahimik lang sa gilid at parang maiiyak na rin. Pre, hintayin na lang natin ang sasabihin ng mga pulis. Tsak naman tayo magagawa nila ng paraan para maalaman kung sino yung kumuha kay Amanda eh. Kupalma ka lang, pre. Sino kakalma? Hindi pa nga malaman kung sino gumahasa at pumatay sa kanya eh. Tapos ngayon, hindi rin malaman kung sino kumuha sa katawan niya. Sasabihin nila sa atin na aswang ang kumuha kay Amanda? Yung mga tarantado pala sila eh. Anak, yun ang sinabi ng mga embalsamador. Nakita nila mismo na isang matandang aswang ang pumasok doon. Nakipaglaban pa nga raw sila para hindi lang makuha si Amanda eh. Pero sa huli, hindi rin nila napigilan yung matandang aswang. Tumingin ng masama si Emilio sa kanyang ama. Pagbubuntungan na naman niya ang kumpadre nitong si Mang Tote. Si Mang Tote, siya lang ang nakikita kong pwede makagawa ng kay Amanda. Siya lang ang alam kong bumaboy kay Amanda. Siya lang. Malakas ang kutob ko na siya ang gumahasa at pumatay kay Amanda. Hindi ako pwede magkamali. Anak, mahirap magbintang. Wala tayong malakas na ebidensya para dyan, anak. Oh, saan ka pupunta? Pupunta ako si Mang Tote. Papaaminin ko siya. Uy, sandali lang, pre. Tumakbo ang binata palabas ng kanilang bahay. Tumungo ito sa bahay na matandang si Tote. Sumakto naman na noong dumating sila roon, nagsisimula na ang Bible study na sinasagawa ni Ramos. Pero wala na siyang pakialam kahit na matakot sa kanya ang mga tao roon. Ang tanging hinanap ng kanyang mga mata, walang iba kundi si Mang Tote. Nakita niya yun sa loob ng bahay. Pinasok niya ang matanda at hinila palabas. Ano ba ang problema mo? Wala kang galang sa matanda. Uy, Emilio, lolo ko yan. Ano ba ginagawa mo? Alam ko na lolo mo to. Pero ikaw ba? Alam mo ba kung anong katarantaduhan ang ginagawa nito? Ito ang bumastos kay Amanda. Siya ang bumaboy kay Amanda at pumatay. Oh, anong sinasabi mo dyan? Hindi ganyan ang lolo ko. May takot siya sa Diyos. Kaya hindi niya magagawa ang bagay na yan. May takot sa Diyos? Mukhang di mo kilala ng lubusan ng lolo mo ah. Huwag mo kong sinisiraan sa apo ka. Walang hiya ka. Ikaw ang walang hiya. Palagi mong binabastos si Amanda sa bukid. Hindi lang siya. Pati yung ibang babae doon. Hinihipuan mo. Napakahayop mo. Pre, tama na yan. Hindi. Kailangan malaman ng lahat na nandito kung gaano kahayop ang matandang to. Demonyo ka. Mas masahol ka pa sa dyablo. Dapat sa'yo. Masunog ka na sa impyerno kasama ng mga kumukonsinti sa kawalanghiyaan mo eh. Tumigil ka! Hindi mo ba alam na pwede kitang kasuhan sa ginagawa mo? Masyado ka mapalirang puri! Wala akong pakialam. Kasuhan mo ko kung kakasuhan mo ko. Basta hindi ako titigil. Hahanap at hahanap ako ng ebidensya. At ikaw ay papakulong ko. Ikaw! Ikaw ang nakikita kong gagawa no kay Amanda. Tandaan mo ito, Mang Tote. Walang lihim na hindi nabubunyag. Kahit tabunan mo ng kasinungalingan ng mga nangyari, sisingaw pa rin ang baho mo! Hindi na maganda sinasabi mo ha. Patawarin ka sana ng Diyos sa lahat ng... Ikaw, Ramos! Matanong lang kita. Sino bang Diyos ang sinasamba mo? At bakit hindi mo magawang makita kasamaan ng lolo mo? O baka naman, nagbubulag-bulagan ka lang din? Diyos ko, tuluyan ang nilala mo ng dyablo ang isip mo. Kaibigan, kailangan kitang ipagdasal. At nang sa ganun mawala ang galit at mood dyan sa dibdib. Hindi ko na kailangan ng dasal mo. Ang kailangan ko, hustisya. At ang hustisya na kailangan ko ay ibibigay sa akin ng totoong Diyos na siyang nakakaalam ng lahat na kahiyupan ng lolo mo. Hindi na nakapagsalita pa ang maglolo sa matapang na sinabi ni Emilio noong mga sandaling yon. Natamimi ang dalawa. Habang si Emilio naman, wala man lang nararamdamang takot. Bumalik ng bahay ang binatang si Emilio. Tila nag-aapoy ang kanyang kalooban.
wala siyang ibang pinaghihinalaan kundi ang matandang yun. Tahimik lang si Emilio sa kanilang bakuran. Hawak-hawak niya ang isang bote ng alak. Hindi pa rin kasi humuhupa ang sakit na kanyang nararamdaman. Kahit naawati na siya ni Damian at ng kanyang ama, hindi siya tumigil sa pag-inom. Para sa kanya, wala nang mas isasakit pa na nawala sa kanya ang babaeng una niyang minahal. Pre, nakakarami ka na. Pahinga ka na muna. Pahinga? Uso pa ba ang pahinga? Hindi na uso sa akin ang pahinga, pre. Hanggang umaga na to. O kaya, hanggang sa hindi na ako magising. Uy, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Damian. Kahit na anong gawin ko, nasa isip ko pa rin si Amanda. Hindi ko magawang kalimutan ang sakit na nararamdaman ko, pre. Naintindihan naman kita eh. Alam kong hindi madaling kalimutan si Amanda. Pero pre, kailangan mo magpatuloy. Sino na lang ang gagawa ng paraan para makamit natin ang hustisya para sa kanya kung pati ikaw ganyan? Tingin mo ba magiging masaya si Amanda sakaling makita kanyang nagkakaganito? Hindi. Lalo lang siyang mahirapan. Pero, pagbabayaran ko yan si Mang Toti na yan. Kung hindi man ito may dadaan sa legal na paraan, idadaan ko ito sa sarili kong paraan. Sa kahit na anong paraan na alam ko, basta maiganti ko lang. Manahimik ka na nga sa kakakaganyan mo. Mas lalo lang nagiging komplikado lahat eh. Hindi mo kasi ako naiintindihan eh. Kaya madali lang sabihin sa'yo na magpatuloy ako kagad. Sobrang sakit, pre. Sobra. Alam mo ba kung ano yung pakiramdam na hindi pa man nagsisimula yung kwento ng pagmamahala naming dalawa eh, pero naputol na kagad yon. Alam mo ba yung pakiramdam ng ganon? Hindi. Hindi mo alam. Oo na, hindi ko alam. Pero hindi ibig sabihin nun eh. Hindi ko na alam kung ano mas nararapat para sa'yo. Kung gusto mong maglugmok at hindi makabawi, bahala ka sa buhay mo. Pero ito tatandaan mo, pre, ah. Walang hustisyang makakamit sa pag-iinom at pagmumukmok. Sa inis ni Damian, lumabas na lamang ito ng kanilang bakuran. Samantala, itinuloy pa rin ni Emilio ang kanyang pag-inom. Hanggang sa hindi na nga niya namalaya na nakaidlip na siya sa maliit na papag sa kanilang bakuran. Dakong 2:00 na madaling araw nang maalimpungatan ng binata. Nararamdaman niya kasing tila may humahawak sa kanyang buhok. Pero pagdilat niya, wala naman siyang nakitang tao. Napabangon siya kahit na masakit-sakit pa ang kanyang ulo. Tiningnan niya ang paligid. Hinanap niya si Amanda. Pakiramdam niya kasi si Amanda ang humaplos sa kanyang buhok. Amanda? Ikaw ba yan? Amanda? Nakita niyang dumating ang kanyang ama. Nakatingin ito sa kanya na parabang nagtataka. Tay, naramdaman ko si Amanda habang natutulog ako eh. Nandito siya kanina. Anak, alam naman natin na wala na si Amanda. Pero, naramdaman ko nga siya kanina. Hindi ako pwede magkamali. Kilala ko ang gaan ng kamay niya. Emilio, isipin mong maigi. Baka mamaya nananaginip ka lang kaya akala mo makita mo siya. Naalimpungatan ka rin kasi kaya akala mo totoo. Sa sinabing yun ng kanyang ama ay para siyang natauhan. Napagtanto niya na maaring tama nga ang matanda. Kaya bumalik na lamang ito sa loob. Umupo sila ng ama sa harapan ng salangan nila. Ngayon lang ako nakauwi. Inausap ko kasi yung kakilala kong pulis. Nakikiusap ako na baka kung pwede lang na bilisan nila yung investigasyon. Maraming salamat, Tay. Sige na, magpahinga ka na ulit. Magluluto lang ako ng pang-agahan natin. Para mamaya kapag gising mo,
meron ka na rin makakain. Tumango na lamang si Emilio at sinunod na lamang ang sinabi ng kanyang ama. Nang umagang yon, nagising ang binata hindi dahil sa ingay sa labas. Nagising siya dahil sa malakas na alog ni Adamian sa kanya. Agad naman siyang napabangon. Masakit ang ulo at medyo nahihilo pa. Oh, bakit ka ba nangiistorbo kaaga-aga? Pati, patay na si Mr. Ling. Ano naman pakialam ko sa matandang yun? Kung, ano? Patay na? Oo, pre. Patay na. Natagpuan ang bangkay niya sa magkakalayong parte ng lugar natin. Nakakilabot, pre. Sobra. Yung mga hita niya, ayun, naagapan dun sa ilog. Yung mga braso naman niya, sa kakahuyan. Yung ulo naman, nasa loob mismo ng bakuran. Habang yung katawan nakatiwangwang lang sa likod ng sasakyan nila. Wakwak yung tiyan. Sa unang tingin, parang katawan ng baboy Pero katawan daw yun ni Mr. Ling. Buti sa kanya. Pero sino naman ang pumatay daw sa kanya? Ito nga, pre. May mga nakakita kagabi habang inaatake ng aswang si Mr. Ling. Ano? Aswang na naman? Oo, pre. Maniwala ka na kasing totoo sila. Marami na rin kasi ang nakakapagsabi, aswang talaga. Kitang-kita nila. Tingnan mo ngayon sa barangay, ang daming nagre-reklamo. Ang daming nagpapatunay na may aswang dito sa atin. Dahil sa mga nangyayari, pakiramdam ni Emilio, unti-unti na rin siyang naniniwala sa mga aswang. Para sa kanya, mas mainam ng totoo ang nilalang na yon dahil ang mahalaga naman sa kanya, wala na si Mr. Ling sa mundo. Gulantang ang kanilang buong lugar sa brutal na sinapit ng negosyanteng inchik. Marami ang nababahala na baka sila na ang isusunod. Kaya naman, bago pa lang mag-alas 5 ng hapon, lahat sila ay nasa loob ng mismo ng kani-kanilang bahay. Tay, nabalitaan niyo po ba yung nangyari sa amo ninyo? Wala na. Patay na. Kinarma na ang isang yun. Kung sino man siyang aswang na siya, malamang sa malamang kilala niya si Mr. Ling. May atraso siguro siya sa aswang kaya pinatay siya. Sa dami ng sinabi niya, tila hindi naman siya narinig ng kanyang ama. Balisa si Mang Ame, wala sa sarili. Hindi mapakali ang mata. Bagay na kapansin-pansin naman para kay Emilio. Kaya naman, agad niyang nilapitan ng tatay niya. Tay, ayos lang ba kayo? Bakit parang takot na takot kayo? Hindi. Wala to. Masama na kasi ang pakiramdam ko Magpapahinga na lang muna ako. Naglakad ang kanyang ama papunta sa loob ng silid nito. Napapailing na lamang ang binatang si Emilio. Dahil wala naman siyang gagawin nung mga sandaling yon, naisipan niyang puntahan na lamang ang kanyang kaibigan. Pero sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad, bigla na lamang niyang naramdaman na parang merong sumusunod sa kanya. Napalingon siya sa likuran, pero wala naman siyang nakita. Nang marinig niyang palakas ng palakas ang mga tunog, dito niya naisipang bilisan ng kanyang lakad. Sino yan? May tao ba dyan? Wala siyang natanggap na tugon, pero naririnig niya pa rin ang mga kaluskos. Kumuha na siya ng bato sa gilid. Maraan siyang naglakad palapit sa makakapal na dahon ng halaman. Mga ilang sandali lang, naririnig na niyang tila umalis na kung anuman ang naroon. Kaya yung nilalang na yun. Bago pa man siya makakita ng kung ano, ay nagmamadali na rin siyang nakaalis. Nakarating siya sa bahay ng kanyang kaibigan na si Adamian. Inabutan niya pa itong sinesermonan. Pasensya ka na, Nakita mo pa talaga kung gaano kagulo pamilya ko. Ano na naman ba ang problema? Hindi kasi ako nakasahod ngayon Kasi nga, di ba, patay na si boss. Hindi nasikaso yung mga pasahod. Kaya ayan, galit sila. Wala kaming pera Sira ulo talaga yung pamilya mo no? Ano naman magagawa mo kung talagang wala pang pasahod? Kaya mo na. Pero, anong meron at napadalo ka dito? May nangyari na naman ba? Wala naman. Gusto ko lang humingi ng paumanhin sa inasal ko kahapon.
Pero napagtanto ko na tama ka nga. Kailangan ko maging maayos para makamit ko ang hustisya para kay Amanda. Mabuti naman na tatauhan ka na rin. Kala ko, kailangan pa kitang sampalin ng malakas eh. Pre, kanina bago ako makarating dito, pakiramdam ko may nasunod sa akin eh. Ha? Sino naman yun? Di ko nga alam eh. Naririnig ko lang na may kumakalos ko sa halamanan. Tingin ko nga, aswang yun eh. Aswang? Bakit ka naman susundan ng aswang? May kasalanan ka ba sa aswang? Kasalanan? Wala ah. Kilala mo naman ako, di ba? Hindi nga ako naniniwala dun eh. Kaya ba't ako magkakaroon ng kasalanan sa kanila? Di ngayon, naniniwala ka na. Oo, naniniwala na ako. Pinatay niya si Mr. Ling eh. May gagawin ka ba ngayon? Wala naman. Bakit? Puntahan ko lang muna si Mang Kepweng. Baka lang bukas pa. Hiram muna ako ng pera. Umalis ang dalawa. Wala silang takot kahit na may kumakalat na sa kanilang baryo na gumagala-gala na aswang. Sa kanilang paglalakad, natanaw nila ang bahay ng kaibigan nilang banal na si Ramos. Kita nila si Ramos na bigla na lamang lumabas ng bahay nila. Tumakbo palapit sa kanila habang natataranta. Tulungan niyo ako! May ano doon! Anong ano? Sa bahay namin, naroon yung ano! Babatukan na kita eh. Ano ba talaga yun? Naroon yung aswang! Gusto niyang paslangin ang lolo ko! Tulungan niyo ako! Ha? Tulungan? Bakit hindi ka magdasal? Takot ka na baka di ka pakinggan kasi ibang Diyos yata sinasamba mo eh. Pakiusap, tulungan niyo lolo ko! Nasa loob siya! Pinipilit na buksan yung bintana! Sumama si Emilio kay Ramos. Hindi para tumulong. Gusto niya lang makita kung paano lalapain ng aswang ang matandang manyakis na yon. Paglapit nila roon, dinig na dinig niyang sumisigaw si Mang Tote. Pagtingala naman nila sa bubungan, doon na nila nakita mismo ang isang aswang. Mahaba ang buhok ng aswang na yon, kaya nakakasiguro siyang aswang yon. At sa hindi malamang dahilan, tila ba nakilala niya ang aswang. Lo, ayos lang ba kayo? Wala na po yung aswang. Umalis na po siya sa tulong ng Panginoong Diyos. Malakas po tayo sa taas eh. Hindi niya po tayo pinabayaan. Sira ulong aswang yun ah. Bakit ako ginugulo ng lintik na yan? Alam mo kung bakit? Kasi alam ng aswang na yun na masamang tao ka. Di ka ba nagtataka? Pagtapos niyang paslangin si Mr. Ling, ikaw naman ang susunod niya? Pasalamat ka lang talaga, dumating kami. Kaya kahit na papano, nagkaroon siya ng pag-aalinlangan. Kapal din naman ang mukha mo para sabihin niya na Diyos ang nagligtas sa amin at hindi kaya. Alam ng totoong Diyos na hindi ka karapat dapat iligtas. Kaya walang Diyos na nagligtas sa'yo. Hindi ko alam kung anong kasalanan mo at bakit gusto kang paslangin ng aswang na yun eh. Pero isa lang ang nasisiguro ko. Malapit ka na rin mamatay. Uy, huwag ka magsalita ng ganyan. Isang malaking kasalanan para sa ating Panginoon ang pagsasabi mo na parang gusto mong mapahamak ang lolo ko. Nung parang gusto ko talaga. Ngumisi na lamang si Emilio at saka naglakad na rin sila ni Adamian palayo roon. Pero napapaisip si Emilio. Gumugulo sa isipan niya ang pamilyar na galaw ng babae. Ayaw man niyang isipin pero si Amanda ang unang pumapasok sa utak niya sa tuwing inaalala niya ang nangyari. Maya-maya pa. Kung ganun, paano naman magiging aswang si Amanda, pre? Sigurado ka ba na siya yun? Isipin mo na lang ha. Nang lumitaw ang aswang dito, ang unang namatay ay si Mr. Ling. Tapos, ang isusunod niya ngayon, si Mang Tote. Yung dalawa lang naman na yun ang may ginawang kabastusan sa kanya eh. Alam mo nga, inala ko, baka silang dalawa yung nanamantala kay Amanda at sila rin yung pumatay. Kasi kung hindi si Amanda ang aswang, bakit naman pupuntidehin ng aswang yung dalawang matandang yun? Sabihin na natin si Amanda nga yung aswang. Pero ang tanong, paano nangyaring naging aswang siya kung namatay na siya? Naalala mo yung sinabi ng mga imbalsamador? Yung bigla na lang may aswang na pumasok, tapos kinuha niya yung bangkay ni Amanda
Yung aswang na kumuha sa kanya, malakas ang kutob ko na yun din na matandang babae na kinukwento ko sa'yo. Yung sinasabi mong kinausap kayo ni Amanda? Hindi ko alam kung paano niya ginawang aswang si Amanda eh. Pero siya talaga yun. Alam kong siya talaga yun. Siya ang aswang na kumuha kay Amanda at ginawa niyang kagaya niya. Diyos ko, nagiging komplikado na ang lahat ah. Kung totoong si Amanda nga yung aswang na pumaslang kay Mr. Ling, siguradong si Mang Totoy na talaga ang susunod. Ay, nakabahan ako pre. Bakit naman? Paano kung mapatay ng taong bayan si Amanda? Di double dead. Di, joke lang ah. Kung ganun man ang mangyayari pre, kailangan mo tanggapin yun. Alam mo naman na ang aswang ay hindi na tao. May panganib silang dala. At kung ganun man ang mangyayari, makakapalit na yun sa pagpaslang niya sa mga biktima niya. Huminga na lamang ng malalim ang binatang si Emilio. Pero sa loob-loob niya, hindi maalis ang kanyang pagkabahala. Matapos ang pag-uusap na yon, ay umuwi na lamang siya sa kanila. Kinabukasan ng umaga, agad na kumalat sa buong lugar nila ang nangyari kay Mang Tote. Parang babaeng putak ng putak si Mang Tote habang pinapaalam sa mga kalugar nila ang dinanas nito. Tay, nabalitaan niyo na po ba yung usap-usapan sa labas? Si Mang Tote, munti ka nang madali ng aswang. Nangihinayang nga ako eh. Pero kung iisipin mo, no, siguro sinisingil na sila ng karma. Una, si Mr. Ling. Hindi pa nga nalilibing si Mr. Ling eh, isusunod naman tong si Mang Tote. Medyo maganda ang taste ng aswang ah. Hindi ka dapat ganyan magsalita, anak. Masama yang ganyan. Hayaan mo ang Diyos ang maningil sa kanila. Di sige. Yan ang sabi nyo eh. Pero saan ba kayo galing? Inumaga na naman kayo ng uwi ah. Naghahanap ako ng ibang trabaho. Alam mo naman na wala na si Mr. Ling. Kaya hindi malabong mawalan na rin kami ng trabaho. Ganun ba? Pero bakit parang palagi kang balisa? Hindi ka ba sinasabi sa akin, Tay? Wala ah. Balisa. Malamang balisa ako. Wala ka ng trabaho eh. Tapos nanganganib din akong mawalan ng trabaho. Sinong hindi magiging balisa ng ganon? Sa bagay. Pero wag ka mag-alala, Tay. Naghahanap na rin naman ako ng trabaho eh. Nung umagang yon, ay umalis na sila ni Adamian para puntahan ang bahay nila Amanda. Yun na kasi ang huling araw ng burol ng ina ng dalaga. Buti na lang din talaga. Mababait ang kalugar nila Amanda kaya yun ang nag-asikaso ng lahat. Habang inahatid nila sa huling hantungan ng ali, napalingon si Emilio sa may gilid. Parang nakita niyang kasabay nilang naglalakad ang babaeng si Amanda. Pero nang lalapitan niya ito, ay bigla na lang itong nawala. Bakit pre? Wala. Akala ko lang nakita ko si Amanda. Guni-guni ko lang pala. Ipinagpatuloy na lamang nila ang paglalakad at ilang sandali lang, tuluyan na nga silang nakarating sa sementeryo. Iyakan ng ilang kakilala ng ina ni Amanda. Kahit si Emilio rin ay bahagya ring napaluha. Kahit na papano kasi, naging mahalaga na rin sa kanya ang ali. Para sa kanya, hindi karapat-dapat na nawala ang magina. Ang ideyang ito ang mas lalong nagpapausbong ng galit ng binata. Maya-maya, Kahit na hindi ko naman kilala yung nilibing kanina, ang sakit-sakit pa rin sa dibdib no? Nakakaawa eh. Hindi nila dapat naranasan yun. kaya nga Kaya dapat, makamit na kagad nila ang hustisya. Hahanap ako ng ebidensya para mapatunayan na may kinalaman nga si Mang Tote sa pagkamatay ni Amanda. Napatango na lamang ang kanyang kaibigan. Ilang araw pa ang nakalipas, himulang walang nagparamdam na aswang sa kanilang baryo. Si Mang Tote naman, medyo lumakas na ang loob ng makabuo ito ng samahan ng mga kalalakihan na tutugis sa aswang. Gabi-gabing rumoronda ang mga yon. Dala-dala nila ang kani-kanilang itak at ang iba pa ay may mga baril na dala. O Tay, nakauwi ka na pala. Kanina ka pa? Oo,
Medyo kanina pa ako nakauwi. Ikaw ba saan ka galing? Sumama ako kay Adam yan. Nag-extra lang na magbuhat sa bigasan. Ay, may dala nga pala akong pagkain, oh. Uy, sakto. Nagugutom na rin ako Tay, hindi ba kayo sasali dun sa binuong grupo ni Mang Tote? Balita ko kasi isinali ka niya eh. Hindi ako sasali. Bakit naman ako sasali sa kanila? Nilalagay lang nila ang sarili nila sa kapabakan Mabangis ang aswang na yon. Hindi sila uubra. Mabuti naman hindi kayo sumali. Mapapahamak lang kasi kayo ron. Ay, siya nga pala, Tay. Ano na pala balita sa kaso ni Amanda? May sinabi na ba yung kakilala niyong pulis? Wala pa nga Nahihirapan yata silang hanapin yung salarin. Pero, huwag ka mag-alala. Kapag meron ng balita, sasabihan naman kita kagad Inilatag na lamang ni Emilio ang mga plato sa lamesa para sabay na rin sila makapagmeryenda ng ama. Sa mga nakalipas na araw, nagiging maganda ang sama nila ni Mang Ame. Umiiwas na ito sa mga bisyo at hindi na rin ito sumasama kay Mang Tote. Ang kaso nga lang, madalas nang napapansin ni Emilio na parang laging wala sa sarili ang kanyang ama. Lalong-lalo na kapag oras ng gabi. Isang gabing malakas ang ulan. Kainis. Ngayon pa talaga umulan ng malakas kung kailan naglalaba ako. Isinilong na muna ni Emilio ang mga labahan niya malapit sa salangan nila. Hindi lang ulan ng malakas ng mga oras na yon. Nakikisabay din ang hangin. Masama ang panahon pero wala ang kanyang ama sa loob ng bahay. Nagpaalam kasi yun na may pupuntahan matapos nilang kumain ng merienda. Sa lakas ng ulan, sandaling nawala ng kuryente sa kanilang baryo. Pagkidlat ng malakas, nang magliwanag ang paligid, nakita ni Emilio na merong babaeng nakatayo sa gilid ng kanilang bahay. Basang-basa ang babaeng yon. Nang tingnan niya ng maigi, nanlaki ang kanyang mga mata. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung ano ang kanyang mararamdaman. Parang lulundag ang puso niya nang mapagtanto na ang babaeng yon ay walang iba kundi si Amanda. Maraan siyang naglakad. Wala na siyang pakialam kung mabasa siya ng ulan. Nang makalapit na siya, dito na niya napagtanto na ang babaeng ang ito ay ang babaeng kanyang minahal. Bigla niya itong niyakap sa gitna ng malakas na ulan. Lahat ng sakit na nararamdaman niya ay tila napawi na. Sobrang saya ng kanyang kalooban. Nawala ang kanyang pangungulila. Muling sumigla ang kanyang puso. Amanda, ikaw nga yan! Agad na hinila ni Emilio ang dalaga para makasilong sila. Pagtingin ni Emilio sa dalaga nang nasa loob na sila ng kanilang bahay, nakita niyang tila mayroong nagbago sa itsura nito. Kulay itim na ang labi nito, pati na rin ang ilalim ng mga mata. Ang balat naman nito ay putlang-putla. Amanda, ano bang nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang labi mo? Bakit ganyan ang ilalim ng mata mo? Yung kuko mo, bakit mahahaba at matutulis? Emilio, alam mo na kung ano ko. Pero ano ba talaga nangyari? Gusto ko malaman. Pakiusap. Sabihin mo sa akin. Gulong-gulo na isip ko nung mawala ka Para ako mababaliw. Totoong namatay ako. Kinawawa. Pinagsamantalahan ng mga demonyo. Sinugatan. At habang naghihingalo, itinapon ako sa ilog. Pero sino? Sino ang may gawa nito sa'yo? Sabihin mo. Ang mga hayop sa bukid. Ibig sabihin, ikaw talaga yung aswang na pumaslang kay Mr. Ling? At ikaw rin yung nagtangka sa buhay ni Mang Tote? Oo, ako nga yun. At hindi ako titigil hanggat hindi sila nagbabayad sa ginawa nila sa akin. Pero, paano ka naging ganyan? Yung matandang babae na laging sumusunod sa akin, isa siyang aswang. Siya ang nagbigay ng panibagong buhay sa akin. Pero, hindi na ako gaya ng dati. Dahil ang buhay ko ngayon ay para maging aswang na. Tinutulungan niya akong mabuhay ulit para makapagiganti sa lahat ng lumapastangan sa akin. Pero, Amanda,
Hinahanap ka na ng mga tao ngayon. Pwede ka nilang mapatay. Tutulungan kitang mapakulong si Mang Tote. Sabihin mo lang sa akin kung anong kailangan kong gawin. Walang saysayang hustisya kung ang batas natin ay mabisa lamang sa mga taong maimpluwensya. Kaya hindi na ako aasa sa batas. Nasa kamay ko ang kakayahan na makamit ang hustisya. Gagawin ko yun na mag-isa. Hindi ako papayag na mabaon lang sa limot ang lahat. Buhay ng mama ko ay nadamay. Buhay ang nawala. Buhay din ang kapalit. Pero, Amanda, Emilio, hindi na ako gaya ng dati. Kaya hindi na rin tayo pwedeng dalawa. Aswang na ako. At ikaw, isa ka pa ring tao. Kahit na kailan, hindi pwede magsama ang kagaya ko at ang taong katulad mo. Nabubuhay na ako ngayon para magiganti. At kapag nagawa ko na yon, maaari na rin ako magpahinga. pero mahalaga ka sa akin. Hindi ko kakayanin kung pati ikaw ay mawawala. Kaya naman, nakikiusap ako sa iyo, Amanda. Piliin mong mabuhay. Wala nang saysay ang buhay ko. Wala nang mawala ang nanay ko, Emilio. Gusto kong ipagpatuloy mo ang buhay mo. Humanap ka ng ibang babae na magmamahal sa iyo. Yung malinis at hindi nadumihan ng mga demonyo. Paalam na, Emilio. Teka, sandali. Huwag kang makialam. Ayaw kong pati ikaw ay mapahamak. Magsasalita pa sana ang binatang si Emilio nang umalis na kagad ang babae. Mabilis itong nakatalon sa puno at hindi na niya yun nahabol pa. Isang matalim na paghinga na lamang ang nagawa ni Emilio. Magkakahalong emosyon ang kanyang nararamdaman. Masaya dahil sa wakas muli niyang nakita ang babae. Pero sa kabilang banda naman, nag-aalala siya para sa kaligtasan ng dalaga. Butid niyang nasa peligro din ang buhay ni Amanda. At kahit aswang ang dalaga, alam niyang hindi pa rin ito ligtas dahil sa dami ng taong naghahanap dito. Makalipas ang ilang minuto, medyo tumila na rin ang ulan. Naririnig na naman niya ang sigawan ng mga tao sa baryo. Pinangungunahan niyo na matandang si Tote. Rumuronda mga yon para hanapin ang aswang na si Amanda. Pero walang pakialam si Emilio ng mga sandaling yon. Masyadong magulo ang utak niya sa kakaisip kay Amanda. Tay, saan ka galing? Dyan lang. Tay, alam niyo bang nagpunta si Amanda rito? Nang marinig ni Mang Ame ang sinabi ng kanyang anak, nanlaki ang mga mata nito. Para bang nanghina ito at napahawak pa sa lamesa. Nakalauna naman ay umupo na lang din. Nagtataka, naguguluhan at hindi makapaniwala sa sinabi ni Emilio. Si Amanda, nandito kanina. Anak, bakit naman mapupunta rito si Amanda? Di ba patay na siya? Narito siya kanina. Nagbalik siya para pagbayarin ng lahat ng taong may ginawang kahayupan sa kanya. Nagbalik siya, hindi na bilang dating Amanda na mahinhin, kundi bilang isang Amanda na mabangis at mapanganib. Tay, nalalapit na. Malapit ang mawala sa mundo si Mang Tote. Ano bang sinasabi mo? Ayos ka lang ba, Emilia? Hindi na nagsalita pa si Emilio. Sumilay na lamang ang ngiti ng binata sa ideyang magbabayad na si Mang Tote sa nagawa nitong kasalanan. Kinabukasan, maulan-ulan pa nang pinuntahan siya ng kanyang kaibigang si Adamian. Aray ko! Kainis naman oh. Oh, bakit ka ba kasi nagmamadali? Ano bang meron? Emilio, narinig ko sila Mang Tote. Nakita na raw nila yung aswang kagabi. Okay, ano naman ngayon? Ano naman ngayon, pre? Kilala na nila yung aswang. Hindi nga rin ako makapaniwala, pre. Si Amanda daw yung aswang. Buhay si Amanda, pero aswang na. Oo, alam ko na yan. Ha? Alam mo na ang alin? Nabuhay si Amanda at naging aswang siya? Oo, nandito nga siya kagabi. Nag-usap kaming dalawa. Ano? Nandito siya kagabi? Ay, nandito talaga siya? Oo nga.
Totoong narinig mo. Aswang na talaga siya. Merong isang matandang babae na ginawa siyang aswang. Kaya siya nabuhay ulit dahil doon. Pero, para saan pa? Balak niya bang Balak niyang gumanti kina Mang Tote. ilalagay niya sa kamay niya ang batas? Diyos ko naman oh. Bakit ba umantong ang ganito sa lahat? Nakakatakot. Hindi siya titigil hanggat hindi niya napapaslang si Mang Tote. Wala ka bang gagawin, pre? Pwede rin siyang mamatay eh. Sinabi ko na rin naman sa kanya yung bagay na yon. Pero hindi siya nakinig. Naisip ko, siguro wala akong karapatang pigilan siya. Dahil wala akong alam sa kung ano man ang tunay niyang nararamdaman. Kaya heto, hinayaan ko na lang siya. Kung ano man ang mangyayari sa kanya, kailangan ko na lang sigurong tanggapin yon. Napasandal na lamang si Adamian sa gilid. Si Emilio naman ay napatulala na lamang sa ibaba. Bakas ang lungkot sa kanyang muka. Dumaan ang ilang oras, tumigil na rin ang ulan. Ilang minuto na lang din ay tuluyan ng sasapit ang gabi. Hindi umalis ng bahay si Emilio. Nanatili siya roon at inilaan ng sandali sa pagdarasal na sana makaligtas si Amanda sa panganib. Na sana magbago ang isip nito sa masamang balak. Aminado si Emilio na gusto rin naman niyang mawala si Mang Tote. Pero kalaunan, napagtanto niya na mas lalo lang malalagay sa alanganin ng dalaga. Kaya naman, umaasa siya na sana gisingin ng Diyos ang isipan ng dalaga patungo sa liwanag. Bakit kaya laging wala si Papa dito? Wala naman siyang trabaho pero alis ng alis. Nag-a-apply? Ilang araw na siyang nag-a-apply Napapaisip na rin si Emilio. Hindi niya maintindihan kung ano nga ba talagang pinagkakabalahan ni Mang Ami. Nang matapos na siya sa pagsisibak, sinimulan na rin niyang isalang ang panghapunan nila. Pero hindi pa man natatapos ilaga ang nakasalang, dumating na naman ang kanyang kaibigan na si Adamian. Nagsalubong na lamang ang kanyang kilay. Naiirita na siya sa palaging pagdating ni Adamian sa kanilang bakuran. Oh, ano na naman? Kanina ka pa pabalik-balik Nakakairita ka na Pre, kailangan mo na umalis ngayong gabi. Ha? Bakit naman ako aalis sa bahay namin? May mangkin ba sa bahay nyo? Wala naman Ang sinasabi ko, kailangan mong umalis para sa kaligtasan mo. Pupunta ka nila Mang Tote dito ngayon. Iniisip nila na itinatago mo si Amanda. Protector ka raw ng aswang. So, wala naman sila magagawa kasi wala naman sila katibayan Buwang ka. Kasama nila mga tanod. Kukunin ka nila. Pipilitin ka nilang paminin. Kaya kung ako sa'yo, kailangan mo na umalis. Sumama ka sa akin, dali. May alam akong paraan para hindi ka nila makita. Sa puntong ito, agad na naramdaman ng binata ang kaba. Nagmamadali na niyang inilagay ang mangilan-ngilan niyang gamit sa kanyang bag. Dinala na rin niya ang perang naipon. Bago pa man makarating sila Mang Tote sa bahay nila, lumabas na siya kasama ni Adamian. Habang naglalakad, Bilisan mo maglakad, pre. Hindi pa tayo nakakalis ng baryo Ang dami nila. Yung iba naronda na. Kaya kailangan natin makalis kagad. Kasi baka nabantayan na rin nila ang lahat ng daraanan natin. Isang ba kasi yung sinasabi mong daanan natin para hindi nila tayo makita? Sa Maynyugan, di ba meron parang tunnel doon? Yung tuyong imbornal na papunta sa ilog? Doon tayo dadaan. Mas madali tayo makakalabas ng baryo kapag doon tayo dumaan. Napatango na lamang si Emilio. Sa kanilang pagpapatuloy, tila dinidikatan na sila ng kamalasan. Hindi pa man kasi nila nararating ang kanilang patutunguhan, nakita na nila sa daanan ng mga kumpulang tao na may mga dalang sulo. Gumilit sila para makapagtago. Ang dami na nila. Ang bihira. Mukhang lahat yata ng tao sa baryo natin alam ng aswang si Amanda At dahil nga naglalandian kayo dati, iniisip talaga nila na tinutulungan mo siya. Siraulo kasi itong si Mang Tote Yun talagang pinagkakalat niya sa lahat. Kahit na kailan talaga, napakasama ng ugali nun. Bakit hindi pa siya sumunod kay Mr. Ling Idagdag mo pa si Ramos. Kunwari makadiyos pero demonyo rin pala. O bakit?
Ano na naman ang ginawa ng kaibigan natin na yon? Huwag mo na nga tawagin kaibigan yun. Alam mo bang siya ang nag-udyok sa mga tao na idamay ka? Sabi niya, lumalabag ka raw sa utos ng Diyos. Kasi pinoprotektahan mo yung kampo ng kasamaan. Noon pa man, amoy na amoy ko nang hindi naman talaga Diyos ang sinasamba niya eh. Hindi na ako nagtataka. Hindi na nakatuloy pa ang dalawa sa kanilang patutunguhan. Hindi na rin kasi umalis sa mga natatanaw nilang mga tao. Lahat ng mga maaaring daanan ay tinauhan dahil para manatili lang sila sa loob ng baryo. Lintik. Bakit pati rito napadpad sila? Naalarma silang dalawa nang makitang makakasalubong nilang iba pang residente na may mga daladalang sulo. Karamihan pa sa mga yon ay may mga hawak na itak. Baka tinutugis nga nila si Amanda. Patakbo na sana sila pero hindi nila inaasahan ng pagkakataon. Nasagi ni Emilio ang nakalaylay na sanga. Lumikayo ng ingay na naging dahilan para mapansin sila ng mga tao. Nakita silang naroon nang tutukan sila ng ilaw. Wala silang ibang magagawa kundi ang tumakbo. Kahit na madulas ang daan at ilang beses na rin silang tumumba, patuloy pa rin ang kanilang takbo. Ang kaso nga lang, hindi pumabor sa kanila ang sitwasyon. Napalibutan sila ng mga tao. Wala na silang ibang magagawa kundi ang sumuko na lang kaysa mamatay. Dinakip sila ng mga residente. Ang akala nila ay dadalhin sila ng mga yun sa barangay. Pero dinala sila sa dulo ng baryo, sa harapan ng isang malaking junk shop. Itinali sila sa poste. At ilang sandali lamang dumating na ang matandang si Tote. Kasama nito ay ang apo nitong si Ramos. Pakawalan niyo ako dito! Wala akong ginagawang mali! Ano walang ginagawang mali? Huwag ka nang magkaila pa. Alam namin may alam ka sa pagiging aswang ni Amanda. Eh ano naman ngayon? Bakit? Natatakot ka na ba dahil nagbabalik na siya? Takot ka na bang masingil dahil sa ginawa mong kahayupan sa kanya? Hoy, huwag ka magsalita na parang may alam ka. Para sabihin ko sa iyo, kasali rin si... Lolo, kumalma ka. Nanonood ang Diyos sa atin. Huwag ka masyado magalit. Ang mahalaga naman ngayon maatulan na natin ang kampo ng kadiliman. Ikaw ang kampo ng kadiliman. Tulig ka pala eh. Padasal-dasal ka pa. Demonyo naman din ang ugali mo. Patawarin ka sana ng Panginoon Diyos. Tingnan natin kung hanggang saan ang yabang mo. Mauna ka pang mahatulan kaysa sa syota mong aswang. Pakawalan niyo si Adam yan. Wala siyang kinalaman dito. Siya ang tumulong sa'yo para tumakas. Ibig sabihin, kampo na rin siya ng kasamaan. Magagalit ang Diyos kung pakakawalan namin siya. Buwang ka talaga no? Ilang sandali pa, kinuha na ni Mang Tote ang mahabang itak. Nangingintab yun dahil sa sobrang talim. Lumapit ito kay Emilio at tinuwakan sa buhok ang binata. Sinimulan na matanda ang pagtatanong. Sabihin mo sa amin kung nasaan ang babaeng yon, kung gusto mo pang mabuhay. Kapag hindi ka nagsalita, ibig sabihin tinatanggap ko na ang kamatayan mo ngayon. Wala akong alam. Nagkausap lang kami pero hindi ko alam kung nasaan siya. At kung sakaling mang malaman ko, hindi ko rin naman sasabihin sa inyo eh. Kung ganoon, wala namang problema. Tutuluyan ka na lang namin. Itinaas na ni Mang Tote ang itak. Nakaamba na itong itaga sa liig ng binata nang biglang mamatay ang mga ilaw roon. Naalarma ang mga tao. Ilang sandali lang, narinig na lamang nila ang pagdaing ng mga residente. Isa-isa na silang inuubos ni Amanda. Dahil sa dilim, wala silang magawa kundi ang sumigaw na lamang. Sa isang iglap, nakandusay na agad ang mga kasama ni Mang Tote. Nung bumalik na ang liwanag, kita nilang tila bumabaha na ang dugo sa paligid. Tanging si Mang Tote at Ramos na lamang ang natitira sa mga residenteng tutugis sa aswang. Sinasabi ko na nga ba't ikaw nga ang aswang? Patay ka na, diba? Paano ka nabuhay, babae ka? Nabuhay ako para maningil ng kasalanan. Ikaw ang pasimuno ng lahat. At lahat ng kasama mo, isasama ko sa impyerno.
Bakit ka ba kasi nagagalit? Kasalanan mo rin naman. Kung hindi ka sana pumalag at tinayaan mo na lang kami, di sana walang naging problema. Kung bakit ka namatay, kasalanan mo na yon. Kahit na kailan, wala ka talagang kahit anong kabutihan sa puso mo, ano? Demonyo ka talaga. Itama mo ang mga ginawa mong pagkakamali. Aminin mo sa mga pulis ang ginawa mo. Sigurado ka ba na inuutusan mo kung umamin? Baka hindi mo kayanin kapag ginawa ko yan. Ano ba pinagsasabi mo? Emilio, wala ka talagang alam na... Hindi na naituloy ni Mang Tote ang kanyang sasabihin nang mabilis nang lumapit ang babaeng aswang na si Amanda. Agad nitong ginilitan sa leeg ang matanda at pinagkakakalmot hanggang sa tuluyan ng naglabasan ng mga laman loob nito. Nanlalaki ang mga mata ni Emilio at Adamian noong mga sandaling yon. Habang ang lalaking si Ramos naman ay napaupo na lamang at walang humpay ang pagdarasal. Ganyan ang mga nararapat sa mga diablong nagkatawang tao. Tumingin ng seryoso sa kanila si Amanda. Punong-puno ng dugo ang mukha nito. Hindi na ito makilala ni Emilio. Sobrang layo na nito sa Amanda na nakilala niya. Magagalitan ka sa ginawa mo dahil masama yan! Tumawa lang ng mahina si Amanda. Nagmamadali na itong makalis. Habang nakagapos pa rin sila Emilio roon, biglang nagsalita si Ramos sa kanila. Hindi ako papayag na ako lang ang mawawala ng mahal sa buhay. Dapat ikaw rin, Emilio. Ang pinagsasabi mo? Nababaliw ka na yata eh. Yan kasi, kakasamba mo sa diablo. Hindi mo ba alam? Kasali si Mang Amir sa gumahasa kay Amanda. Siya rin ang nagtapon ng bangkay ni Amanda sa ilog. Si Raulo! Hindi totoo yan! Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Pero ngayon, alam natin pareho na si Mang Amina ang susunod. At wala ka magagawa para pigilan si Amanda. Hoy! Pakawalan mo nga kami rito! Hindi na sila inintindi pa ng lalaking si Ramos. Iniwan sila nito. At sa mga sandaling ito, kinakaba na si Emilio sa ideyang baka mamatay ang kanyang ama. Mabuti na lamang, merong napadaan na tao at tinulungan sila makawala. Wala siyang sinayang na sandali. Agad silang tumakbo patungo sa bahay nila Emilio. Nang makarating sila roon, inabutan nilang nasa bakuran si Amanda. Duguan pa rin ang kamay at ang ilang parte ng katawan nito. Nagtindigan ang balahibo ni Emilio ng mga sandaling yon. Ang tangi tumatakbo na sa isipan niya ay baka wala na rin ang kanyang ama. Nagkatinginan sila ni Amanda, pero walang salita ang lumabas sa bibig ng babaeng aswang. Nakatingin lang ito sa kanya na parabang sinasabi na yun na ang huli nilang pagkikita. Umalis ang babae. Ni hindi na rin niya nagawa pang tanungin dahil sa nararamdamang konsensya at hiya. Bumungad sa kanya ang kanyang ama na nakaupo sa sulok at takot at halos maiyak na rin. Nanlalaki ang mga mata. Tay, totoo ba? Sumagot ka. Umami ka sa akin. Sabihin mo ang totoo. Totoo ba nakasama ka na namantala kay Amanda? Wala ako sa sarili ng araw na yon, anak. Pinatikim nila ako ng ipinagbabawal na gamot kaya wala akong kaalam-alam sa mga nangyayari. Pero hindi ko ginusto ang ginawa ko. Pinagsisisihan ko. Hindi! Hindi ka nagsisisi. Dahil kung nagsisisi ka, dapat una pa lang nagsumbo ka na sa mga pulis. Natakot ako, anak. Hindi ko kasi alam ang gagawin ko. Basta nung paggising ko naalala ko mga ginawa ko. Patawarin mo ako, anak. Hindi ko sinasadya. Sinabihan na kita noon na lumayo ka sa kanila. Pero hindi ka nakinig sa akin Binaliwala mo lahat ng paalala ko. Ngayon, wala ka ng anak dahil wala akong ama na kagaya mo. At kung talagang may natitira ka pang konsensya, itama mo mga kasalanang nagawa mo. Matapos ang pag-uusap na yon, agad din namang sumuko sa mga pulis ang matandang si Ame. Sinalaysay nito ang lahat ng nangyari at kalaunan, ikinulong na rin siya. Masakit para kay Emilio ang mga nangyari.
Pero kailangan niyang pagbayarin ng ama sa nagawa nito. Lumipas na ang 1 taon. Wala nang balita si Emilio sa dalagang si Amanda. Huli siyang nakatanggap ng liham ng pamamaalam 1 linggo matapos ang gulo. Ang matandang babae naman na naging dahilan kung bakit naging aswang ang dalaga ay natagpuan patay sa gilid ng kalsada. Hinala nila si Amanda ang pumaslang sa matandang aswang. Sa karanasang yon, natutunan ni Emilio na iba-iba talaga ang paraan ng mga tao sa pagkuha ng hustisya. Depende sa sistemang ginagalawan at depende sa kung gaano kalalim ang dahilan at kung gaano ito nakaapekto sa buhay ng isang tao. Sa ngayon, mapayapang namumuhay ang binata. Unti-unti na siyang nakakabangon. Pero hindi pa rin nawawala sa kanyang kalooban na sana isang araw muli niyang makausap ang dalagang si Amanda. Na sana isang araw magkaroon siya ng pagkakataong makabawi at maiparamdam sa dalaga ang tunay nitong halaga. Wakas. Hello! Pinagpalang araw sa inyo mga kabangers at siyempre sa ating mga kayanggaw. Si Kabanong Pulit muli. Tayo ay mag-shoutout sa mga members natin, no? Yan, may mga loyal members na tayo. Padami na po sila. Naku, maraming salamat po sa pag-suporta at syempre sa pag-member sa atin para suportahan ang ating channel na mga kwento ni Kabanong. At dahil doon, kayo po ay ang ating uunahin na syempre ma-shoutout, di ba? Gusto niyo ba yun? So, ito po mga kaibigan, uunahin natin silang i-shout out dahil yun po yung isa sa mga privilege ng mga nag-member sa atin. Ito po, every time na may video tayo, sila ang una natin na isa-shoutout. Pero syempre, yung mga iba, yun nga yung randomly na nag-comment, i-randomly rin natin silang isa-shoutout. Pero unahin natin syempre itong mga members natin. Walang iba kundi si Lance MBB, siya yung unang-una na nag-member sa atin. Sumunod ay si May Ann Zuvela, hello po. At si Christopher Kalima, shoutout po sa inyo. And kay Almira Alodo, hello, shoutout po. At kay Precious Irish also. At shoutout rin po kay Josephine Barrientos. Shoutout rin po kay Noel Reyes. Hello po. At kay, syempre, shoutout rin po kay Shaulolin Your Love. At shoutout rin po kay Lynn Kalayeg, kay Akala Carmi, kay Kaloyal Kualas Dimols. At syempre, shoutout rin po kay Mark Hill. Ba, talagang pang-artista yung pangalan. At kay Chris Michael Betita. At shoutout rin po kay Myla Lutino. Sila po yung tatlong bago na nag-member sa atin as Bangkilan. Si Mark Hill, kay Chris Michael Betita, at kay Myla Lutino. Shoutout po sa inyo. Nako, thank you very much po sa inyong pagsuporta at pagiging member natin. No? And siyempre, ito po, randomly, isa-shoutout po natin yung ating mga nag-comment dito po sa video po natin na babaeng maangas na ikinasal sa aswang. Okay, shoutout po. Unang-una, dito po sa, kay Carlita Nocerale. Ayan, at kay Antonio Santillan. Yan, please like, sabi niyang ganon, and subscribe. Ako, thank you very much po sa pag-encourage sa ating mga listener to like, subscribe, and siyempre don't skip ads. At kay Renante Inde, ayan, from Corelia, Bohol, Inde family, yan, sabi niya, shoutout po sa mga pamilya. And siyempre kay Roberto Corpus, ayan, Roberto Corpus ng Jamboree San Vicente, Alcala, Pangasinan. Hello po sa inyong lahat. At kay Sally Albino, ayan, shoutout rin po kay Hilario Patra Jasmine. Ayan, shoutout rin po kay Teresa Pablo. Ayan, shoutout po, sabi niya, Nunong Imo at si Lira Ambida, si Lorenzo Ambayani. Okay, and siyempre kay Alma Naong. Ayan, shoutout po kay Iris Diktahan. Ayan, from, ano po ito? Galing sa kay Al Muhammad Dia District, Riyadh,
Ba, malupit. At syempre, shoutout rin po daw sa kanyang, sa Duhay Lungsod family sa may Picturan